Fika? Utal na sabi ni Herald nang makita si Fika at ang batang si Aris. Laking gulat din ni Herald dahil kawangis na kawangis niya ang bata. Naglalakad ang dalawa habang may hawak na ice cream sa kanilang isang kamay. Nakatuon ang atensyon ni Fika kay Aris, kaya hindi nito pansin ang mga tao sa kanilang paligid. Tila lumabo ang lahat sa paligid at tanging si Fika at si Aris lamang ang nakikita ng malinaw ni Herald. Papalapit na ang dalawa sa kanya. Sabay nito ang pagkabog ng kanyang dibdib ng kay lakas. Hindi na rin ito nakakapaglakad pa at hinayaan ng dalawa na lumapit sa kanya. Walang kamalay-malay si Fika at si Aris na nakamasid sa kanila si Herald. Pagbaling ng tingin ni Fika ay nahinto ito sa paglalakad. Hindi siya makapaniwala kung sino ang kanyang kaharap. Mama? Nagtatakang tanong ni Aris nang sila'y huminto sa paglalakad. Sabay hikit sa braso nito ng mahina. Nagtaka si Aris kung kanino nakatingin si Fika. Sa kanyang pagtingin sa kanilang harapan ay nakita niyang lalaking kanyang kawangis. Tila nakita niya ang kanyang sarili sa hinaharap. At may kutob ito kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Papa? Tanong ni Aris. Mabilis na iniwas ni Fika ang kanyang tingin kay Herald. Tila walang nakita at bumaling kay Aris. Anak, tara na. Sambit nito sa kalumihis ng daan. Tila tinubuan naman ng ugat ang mga paa ni Herald. Hindi makaalis. Hindi makahakbang upang habulin si Fika. Pati ang kanyang mga kamay ay walang lakas upang pigilan si Fika sa paglisan. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa kanyang paningin dahil sa dagsa ng tao sa kanilang pagitan. Dating asawa ni Fika si Herald at sa pagkikita nilang yon ay bumalik ang lahat ng alaala. Mula sa unang pagkikita nila sa ospital na tila kahapon lamang hanggang sa ngayong muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nurse si Herald sa ospital kung saan nakakonfine ang ina ni Fika. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Nabighani kaagad si Herald sa aking ganda ni Fika. Pilipinang-Pilipino ang itsura nito na may kayumangging balat. Hindi katangusang ilong na bumagay sa maliit nitong mukha. Bilugang mga mata na may mahahabang pilik mata. Bukod doon ay mabait at palangiti si Fika sa lahat. Inosenteng dalaga. Lagi nagpipresenta si Herald na siya ang nurse na ma-assign sa kwarto ng ina ni Fika upang makakwentuhan niya ang dalaga. Maparamdam ang kanyang paghanga at kung papalarin ay magtatangka itong manligaw. Ang kanilang kamustahan ay nahantong sa palitan ng numero. Usapan sa text hanggang sa umamin ng pag-ibig si Herald. Sino ba namang makakatanggi sa tulad ni Herald na may mabulaklak na salita, maginoo at maasikaso. Pinaramdam ni Herald na kaya niyang harapin ang lahat para kay Fika. Nang dahil sa mga katangiang ito ay napaoo si Fika at nauwi sila sa pagiging magkasintahan. Kasabay nito ay ang pagpanaw naman ng ina ni Fika. Naging ulilang lubos na si Fika at walang ibang karamay si Fika kung hindi ang kanyang kasintahang si Herald. Nang makaahon na si Fika sa pagdadalamhati ay wala nang sinayang na oras si Herald. Binigyan niya ito ng singsing at lumuhod sa harapan ni Fika. Inalok niya ito ng kasal at hindi naman nabigo si Herald nang sumagot ng oo si Fika. Mama, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Aris. Nasa loob ng sasakyan ng dalawa magkatabi sa backseat samantalang si Alonzo naman, ang panganay na anak ni Fika ang nagmamaneho. Bumalik sa realidad si Fika. Naputo lang kanyang pagbabalik tanaw sa tagpong iyon ng kanyang buhay. Bumaling ito sa kanyang anak at tinawakan ng matambok nitong pisngi. Oo, ayos lang ang mama. May naalala lang ako. Wika nito. Napasulyap si Alonzo sa front view mirror ng sasakyan. Itanggi man ni Fika, ramdam ni Alonzo na may bumabagabag sa isipan ng kanyang ina.
Nakarating na ang tatlo sa kanilang bahay. Agad na dumiretso si Aris sa sofa at nagbukas ng TV. Ang mag-inang Fika at Alonzo naman ay nagpuntang kusina. Maghahanda na dapat ng pagkain si Fika para sa kanilang hapunan nang bigla siyang kausapin ng kanyang anak na panganay. Ma, may problema po ba? Tanong ni Alonzo. Nahinto naman sa pagsisindi ng kalan si Fika ng ilang segundo. Hindi alam kung sasabihin ba ang totoo sa anak o magsisinungaling na lamang. Ma, ulit nitong sabi. Pinihit ni Fika ang kalan sabay sabi. Hindi ko alam. Sigurado. Pero nakita namin ni Aris si Harold. Ang papa ninyo. Tumigil ang lahat na nasa paligid ni Alonzo. Para bang may pumipiga sa kanyang puso matapos sabihin ni Fikang nag-cross ang landas nila ng kanyang ama. Sabay nitong naalala ang kanyang lolo, lola at tiyahin. Musmus na bata pa lamang noon si Alonzo, ngunit malinaw sa kanyang isipan lahat ng kanyang naging karanasan sa kamay ng kanyang lolo't lola at tita Christy. Alonzo, dumating na yung galon ng tubig, dalhin mo na sa kusina, bilis! Utos ni Matilda, ang lola ni Alonzo na ina ni Harold. 5 taong gulang pa lamang noon si Alonzo at may maliit na kamay at manipis na braso. Napatingin noon si Alonzo sa kanyang lolo Jess na kasalukuyan namang katabi ng kanyang lola. Nasa sofa ang dalawa at nakaupo habang nakataas ang mga paa sa center table at nanonood ng TV. Matapos ay bumalik ito ng tingin sa kanyang lola. Lola, hindi ko po kayang buhatin yung galon. Mabigat po. Bago pa man tapusin ni Alonzo ang kanyang pangungusap, ay tumama na sa kanyang braso ang basong lata na nadampot ni Matilda sa kanyang tabi. Ano sa tingin mo? Akong magbubuhat yan? Aba, hindi ka senyorito sa bahay na to. Wala akong pakialam kung mapigtas man yung braso mo sa pagbuhat ng galon. Sigaw ni Matilda. Walang imik si Jess. Tiningnan lang niya si Alonzo na para bang walang nangyari at bumalik na sa panonood ng TV. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka na. Gigil na sabi ni Matilda. Pagkatapos yan, paliguan mo yung mga aso at kudkurin mo yung sahig ng garahe. Ang baho na at ang itim. Opo, Lola. Sagot pa ng musmos na bata. Ang nakakaawang si Alonzo ay pilit na binuhat ang galon ng tubig na mas mabigat pa sa kanya. Nasaktan si Alonzo sa tama ng baso ng kanyang braso. Ngunit mas ramdam nito ang talim ng mga salita na galing sa kanyang lola. Kinagabihan ay matamlay na sinalubong ni Alonzo si Fika. Matapos magmano ay nasalat ni Fika na tila mainit ang noo ng kanyang anak. Agad niyang hinawakan ang leeg nito. Anak, parang may sinat ka, ayos ka lang ba? Tanong nito at hinawakan din nito sa munti nitong braso. Napangiwi naman si Alonzo. At doon lang napansin ni Fika na may pasa ang anak sa braso. Teka, bakit may pasa ka? Bumangga po ako sa pinto kanina. Mahinang sabi ni Alonzo. Yung totoo. Opo mama, yun po ang totoo. Sambit ni Alonzo. Bata pa lamang si Alonzo ay naging malawak ng pangunawa nito sa mga bagay-bagay. Lalo na sa tuwing pinagtatakpan nito ang kalupitan sa kanya ng kanyang lola Matilda. Kinagabihan ay nilagnat si Alonzo at dumadaing ng sakit ng braso. Napilayan si Alonzo ngunit hindi pa rin ito nagsumbong sa kanyang ina. Ayaw nang dumagdag ni Alonzo sa mga iniisip ng kanyang inang si Fika. Kaya mas pinili nitong itikom ang kanyang bibig at magpikit mata sa ginagawa sa kanya. Ma, ba't gising pa po kayo? Tanong ni Alonzo. 10 oras na noon ng gabi. Naalimpungutan si Alonzo at nakita si Fika na nakatitig sa kanyang telepono. Hinipikan ni Fika ang anak at nakahinga ng maluwag. Ay, mabuti naman bumaba ng lagnat mo. Saan ka ba kasi nagsususuot? Ayan, napilayan ka tuloy. Sorry po, wika ni Alonzo. Bumuntong hininga naman si Fika. Hinaplos ang noo ng anak at ngumiti. Ilang sandali pa at bumalik ito sa pagtitig sa kanyang cellphone. Hindi pa kasi ulit tumatawag ang papa mo. Nag-aalala lang ako. Baka mamaya kung ano na nangyari sa kanya. Bukod doon, iniisip ko rin kung paano ko pagkakasyahin yung perang binigay ng lola mo.
Paano kaya to aabot hanggang sa susunod na padala ng papa mo? Tapos magpapasok ka na. Mabuti na lang may naitabi na akong pera para sa school mo. Yung pang-araw-araw na lang natin ang iintindihin ko. Nakatitig lamang noon si Alonzo. Ramdam ang bigat na pinapasan ng kaniyang ina. Pasensya ka na anak ha. Bakit pa kasi sinabi ko sa'yo ang mga bagay na to? Huwag mo nang intindihin ang mga sinasabi ko. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo. Mapalad na nakapag-abroad si Harold. 1 taon matapos manganak si Fika kay Alonzo. Akala ni Fika ay mas magiging magaan na ang kanilang buhay. Mababawasan ang sumbat na kanyang maririnig galing kay Matilda. Matitigil ng pagbubunga nga nito dahil sa biglaan nilang pagpapakasal. Mga parinig na hindi pa nga raw nakakatulong si Harold sa kanila para guminhawa ang kanilang buhay ay magdadagdag pa ng palamunin, ng pabigat. Idagdag pa ang pagdating ni Alonzo kaya lalong nangingit-ngit si Matilda. Ilang buwan bago lumipad papuntang abroad si Harold ay naging mabait si Matilda. Parang santa sa bait kay Fika. At napapaniwala ito na santa-santita nitong pagpapanggap. Ngunit makaraan nang nagpapadala na si Harold ng pera ay sapilitan nitong kinukuha ang pera. Ultimo resibo ay kinukuha nito at binibigyan lang si Fika ng kakarampot na pera. Hindi naglaon ay si Matilda nang kumukuha ng perang padala ni Harold. Siya na rin ang nag-aabot ng pera para kay Fika na kung minsan ay wala pang binibigay kay Fika kahit may isang kusing. Mabuti na lamang at madiskarte itong si Fika at kahit papaano ay kumikita ito sa kanyang munting buy and sell. Mula sa grocery, damit at kung ano-ano pa. Mapa-online man o physical store. Bilang asawa ay sinasabi ni Fika ang lahat ng ito kay Harold. Ngunit ang tanging sagot lang ito sa kanya ay magtiis. Ganyan talaga ang kanyang ina. At wala naman siyang dapat isipin sa pera dahil wala naman silang binabayarang upa sa bahay dahil magkakasama sila sa iisang bubong. Kaya naman nagtitiis si Fika. Hanggang sa tumungtong na si Alonzo ng 5 taong gulang. Malapit ng pasukan kaya naman ang pinakatago-tago ni Fikang pera ay kinuha niya sa kanyang tukador. Ay, mabuti na lang maganda ang kita kanina sa buy and sell. May namakyaw ng tinda ko. Ngayon makakabili na ako ng mas magagandang gamit ni Alonzo para sa... Teka, nasaan ang pera ko? Teka, andito lang yun. Hindi yun pwedeng mawala. Halos balik na rin na ni Fika ang kanilang tukador. Inilabas lahat ng damit. Iniis-isa ang mga ito. Dahil baka umipit ang perang kanyang inipon ng halos 1 taon. Mula sa pagbayan sell, pagtitipid mula sa kakarampot na perang binigay ng kanyang biyanan. Ngunit wala siyang makita ni piso. Umiiyak na lumabas si Fika. Pupuntahan niya dapat ang kanyang biyanan upang magtanong kung may ibang pumasok ba sa kanilang kwarto. Hay, grabe, ang sarap mag-shopping. Sa wakas nabili ko na rin itong OG na pantalon. Plus, may dress at shoes pa ako. Sambit ng bilas nitong si Christy, ang bunsong kapatid ni Harold. Nasa sala ito at suot ang bagong pantalon. Nakakalat din ang mga pinamili nitong mga damit at sapatos. Mga paper bags at plastic galing sa mga kilalang brand ng damit, sapatos at bags. Pumunta sa harap ni Christy si Fika. Saan mo nakuha ang perang pambili niyang mga yan? Diretsong tanong ni Fika. Luminga sa kanyang kaliwat kanan si Christy. Ako ba ang kausap mo? Sabay turo sa kanyang sarili. May iba pa bang tao dito bukod sa'yo? Hindi na mapigilan ni Fika ang kanyang galit kaya dinig hanggang kapitbahay ang kanyang boses sa lakas. Walang trabaho si Christy. Kakahiwalay lang nito sa kanyang kinakasama. Isa sa naging palamunin ng pamilya. Tapos biglang makakabili ng mga mamahaling damit, sapatos at bag. Nakakapagtaka kung saan nanggaling ang kanyang pera. At malaki ang hinala ni Fika na pera niya ang ginamit ni Christy. Siya ang kumuha ng pera sa kanyang tokador. Well, pinagtrabahuan ko. Pagmamalaki nito. Pinagtrabahuhan? O pinagtrabahuang kunin sa tukador ko? So ano kung gano'n na nga?
Namula ng sobra si Fika. Pakiramdam nito ay nandilim ang kanyang paningin sa diretsong sinabi ni Christy. O ano, natameme ka? Akala mo itatanggi ko no? Ha, yung pera sinasabi mo ay pera yan galing kay kuya. So, kapatid niya ako. Kaya yung pera mo ay pera ko rin. Sa galit ay napaluha na lang si Fika. Ang perang kanyang inipon na para sana sa pag-aaral ni Alonzo ay nawalang parang bula. Napunta lang ang lahat ng yon sa luho ni Christy. Ang perang kinuha mo, hindi lang galing sa padala ng kuya mo. Nagtrabaho rin ako ng bayan cell, alam mo yan. Tapos gagastusin mo lang ng ganyan. So what? Pangatig pa ni Christy. Eh di next year mo na pag-aralin yung anak mo. Sus, para lang yun lang, iiyakan mo. Nagsumbong si Fika kay Harold matapos ang kanilang sagutan. Ang akala ni Fika ay siya ng kakampihan ng asawa. Ngunit akala lang pala lahat. Fika, ano bang iniiyak-iyak mo dyan? 5 taon pa lang naman si Alonzo, may next year pa. Hindi naman mawawalang mga eskwelahang yan. At saka kasalanan mo rin naman yan. Ang laki-laki ng pinapadala ko sa'yo pero anong ginagawa mo? Napakunot ang noon ni Fika sa narinig. Nagsumbong sa akin si nanay na kung ano-ano raw ang binibili mo, mga walang kwentang bagay, tapos isisisi mo sa iba yung problema mo. Fika, ano ba? Pagod na nga ako sa pagtatrabaho dito tapos ganyan pang sasabihin mo sa akin. Problema? Sumbat ni Harold. Walang naging kakampi si Fika ng panahong yon. Kung hindi ang anak niyang si Alonzo. Rinig ni Alonzo ang lahat ng sinabi ni Harold sa kanyang ina. Tila wala itong pakialam kay Fika kahit hirap na ito. Magdamag na umiiyak noon si Fika habang yakap ang anak. Hindi man ito lubos na maintindihan ni Alonzo ay tumatak ito sa kanyang isipan. Nakaukit sa kanyang puso at kailanman ay hindi na mabubura. Matapos sabihin ni Fika na nagkita silang muli ni Harold, ay pinilit ni Alonzo na itago ang galit na kanyang nararamdaman. Inayos niya ang kanyang upo at nagtanong ng kaswal. Tapos, tanong ni Alonzo, nataranta ako, kaya nagmadali ka mang umalis. Pero si Aris, tinawag siyang papa. Tumangutango lang si Alonzo. Eh di tama po ako na si Papa po yung nakita natin kanina, Mama. Hindi alam ng dalawa na nakikinig pala sa kanilang usapan si Aris. Nakatayo ito sa bukana ng kusina habang hawak ang isang baso ng tubig. Pero hindi po ba matagal nang patay si Papa? At saka, bakit ba hindi niya po ako kinilala bilang anak? Nagkatinginan na mag-ina. May katotohanan ng sinabi ni Aris. Hindi siya kinilala ni Harold bilang anak. Kada 2 taon ang pag-uwi ni Harold sa Pinas galing Canada. At nagtatagal ito ng 3 buwan. Sa mga panahong yon, doon lang naambunan sina Fika at Alonzo ng pinaghirapan ni Harold sa pag-a-abroad. Doon lang nagiging mabait si Matilda. Doon lang nagbabait-baitan si Christy. At doon lang nagkaroon ng pakialam si Jess. Tinanggap na ni Fika na gano'n na talaga siguro ang magiging buhay nila mag-ina. Kada uwi lang ni Harold sila magpapahinga sa pagmamalupit ng pamilya ni Harold. Ngunit isang tao ang dumating sa buhay ni Fika na aalalay sa kanya. Fika, sinasabi ko naman kasi sa'yo na bumukod na kayo mag-ina. Para sa gano'n hindi ka na madidiktahan ng biyanan mong gahaman. Sabit naman ni Rex, ang half-brother ni Fika, habang magkausap sila sa telepono. Sekreto ang kanilang nagiging pag-uusap at gayon din ang kanilang mga pagkikita dahil hindi tanggap ng ina ni Rex na nagkaroon ng kanyang asawa ng anak sa kanilang dating kasambahay at iyon nga ay ang ina ni Fika. Bago na mayapa ang kanilang ama, binili nito kay Rex si Fika. Hindi naman naging hadlang ang galit ng kanyang ina pagkos wala namang kasalanan si Fika sa away ng mga matatanda. Nagkakalala silang dalawa dahil sa isang mystery buyer ang palaging namamakyaw ng mga paninda ni Fika sa mga live selling nito.
At noong panahong kinuha ni Christy ang perang dapat ay gagamitin ni Fika sa pag-aaral ni Alonzo, nakipagkita ito bilang mystery buyer. Agad naman siyang nakilala ni Fika ng mga panahong yon. Rex, personal kong problema to. Huwag mong problemahin tong problema ko. Tama na yung sinusuportahan mong anak ko sa pag-aaral niya. Kung hindi siguro ako nakipagkita sa'yo nung panahong yon, baliw na ako sa kakaisip kung paano ko mapapag-aral ang anak ko. Ano ka ba, Fika? Ito lang ang magagawa ko para mapunan ng pagkukulang ni Papa sa'yo. Uwi ka pa nito. Oh siya, tama na nga tong drama. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Katext ko siya kanina. Sabi niya lutuan ko raw siya ng dinuguan. Kaya daan mo dito sa bahay ha, bago ka umuwi. Madami to. Masamang hindi binibigay ang gusto ng buntis. Sige ka, magiging pangong anak mo. Natatawang sabi ni Fika. Sige, dadaan ako dyan. Pero sa kanto na lang tayo magkita. Hindi ko kasi kaya makita yung mga tao sa bahay ninyo. Bakit hindi ako makapagpigil? Nagkita ang dalawa sa kanto. Inabot ni Fika ang Tupperware na may lamang dinuguan para sa asawa ni Rex. At nakita ito ni Christy. Agad na nagkaroon ng konklusyon si Christy. Ngunit hindi niya ito isiniwalat. Alam niyang magagamit niya ito balang araw laban kay Fika. Makalipas ang ilang buwan ay umuwi ng muli sa bansa si Harold. Dila isang palabas ang lahat. Maayos at malinis na bahay. Mga peking tawa, mga maskarang nakangiti at animoy tunay na nagkakasundo ang lahat. Sa wakas nakauwi ka na rin, Harold. Miss na kita. Salubong ni Fika sa asawa. Ako rin naman, Fika. Miss na kita. At hinagkan nito ang kaniyang asawa. Tila isang panaginip ang lahat ng mga araw na yon. Naging maayos ang lahat. Masaya lang at punong-puno ng pagmamahal. Bumawi si Harold sa kanyang anak na si Alonzo. Ibinili ng mga laruan na masyal kung saan-saan. Gayon din si Fika. Pakiramdam ni Fika at Alonzo ay nasa isa silang magandang panaginip. Makalipas ng 3 buwan ay sobrang pag-iyak ni Fika sa airport nang ihahatid na nila si Harold. Alam kasi nitong malapit na silang bumalik sa kanilang dating buhay at realidad. Pwede bang dito ka na lang? Sabit pa ni Fika habang yakap ang asawa. Fika, alam mo namang nakakontrata pa ako sa Canada at saka marami pa tayong pangarap na hindi natutupad. Hindi ko pa napapatayo yung bahay na gusto ni nanay. Kailangan ko pang sustentuhan si Christy at ang anak niya. Marami pang gastos kaya sa ngayon, tiis-tiis muna. Nagulat si Fika, tila hindi sila kasamang mag-ina sa prioridad ng kanyang asawa. Nagtengang kawali na lang si Fika dahil ayaw niyang magkaroon pa ng komosyon sa pagitan nilang mag-asawa bago ito umalis. Ilang linggo makalipas ang pag-alis ni Harold, palaging masama ang pakiramdam ni Fika. Fika, baka naman kasi hindi ka na nagpapahinga. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba, padadalan na rin kita buwan-buwan ng allowance. Pinag-usapan na namin yun ng asawa ko. At ayos lang naman sa kanya. Kapatid kita at malaking kasalanan namin sa'yo. Kaya kahit dito lang. Rex, okay lang ako. Huwag mo na akong alalahanin, okay? Sige na, umuwi ka na. Salamat sa mga padala ng asawa mo. At pasensya na hindi kita mapapapunta sa bahay dahil lasing na naman si tatay. Nakakahiya. Sige, pero Fika. Hep, sige na, hinihintay ka na ng asawa mo. Siya ang mas alagaan mo, okay? Paalala ni Fika at tinapik ni Fika si Rex sa balikat. Sadya nga namang mapagbiro ang tadhana. Dahil muli, sa pagkakataong ito, nakita ulit sila ni Christy. Positive? Impit na sabi ni Fika na makita ang 2 guhit sa pregnancy test na kanyang hawak. Napahawak ito sa kanyang tiyan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi, sabay patak ng luha sa mga mata. Magkakaanak na muli kami. Sa wakas may kapatid na si Alonzo. Naiiyak nitong sabi. Ilang araw pang lumipas at nakumpirma na nga ni Fika na siya ay nagdadalang tao. Kasama niya si Rex at ang asawa nito sa pagpunta ng ospital. Alam mo, Fika, magkahalong emosyong nararamdaman ko. Wika nito habang nagdadrive upang ihatid na si Fika pa uwi. Bakit naman?
Don't get me wrong, masaya ako dahil blessing ang batang yan. Pero sa sitwasyon niyo kasi ang hirap. Natatakot ako na baka doble ang hirap na maranasan niyo sa kamay ng mga yon. Nyo? Teka, hindi ko maintindihan. Pinarada ni Rex ang kanyang sasakyan sa isang tabi. Ayoko manghimasok sa buhay pamilya niyo, Fika. Pero kasi naaawa na ako sa pamangkin ko. Tulad ng isang araw, malaman-laman ko yung anak nung Christy, kinuha daw yung baon niya. Mabuti na lang at dumaan ako sa school nila. Gusto kasing makita ni Cheska si Alonzo. Ayun, nakita ko nasa isang tabi si Alonzo at hindi nakapag-recess. At hindi lang yun ang unang beses na nangyari yon. Masyado lang mabait si Alonzo kaya hanggat kaya niya hindi siya nagsusumbong sa'yo. Namula si Fika. Bagamat alam ni Rex na pwede itong makasama sa kanyang kapatid ay narapat niyang malaman ang katotohanan. Malamang sa malamang ganun din. Rex! Ano ba mai-stress niyan si Fika? Saway ni Cheska, ang asawa naman ni Rex. Fika, wag mo nang pakinggan yung kapatid mo ha. Basta tandaan mo, mag-focus ka lang kay baby at kay Alonzo, okay? Nandito lang kami palagi para sa'yo. Gumuhit naman ang maliit na ngiti sa labi ni Fika. Salamat, Cheska. Sa'yo rin, Rex. Matapos ang pag-uusap nilang yon ay nihatid na ng mag-asawa si Fika. Pagbaba ng sasakyan ni Fika ay inihatid ito ni Rex hanggang kanto. Talaga bang ayaw mo magpadiretso sa bahay niyo? Tanong ni Rex. Oo, ang laki na ng abalang ginagawa ko sa inyong mag-asawa. Sige na, bumalik ka na sa sasakyan. Naghihintay ang asawa mo sa loob. Nakangiting sabi pa ni Fika. Matapos magpaalam ay naglakad na nga papuntang bahay si Fika. Kita mo, Nay? Kita mo? Ani ni Christy sabay labas sa likod ng tricycle na kanilang pinagtataguan. Ang kapal naman talaga ng babaeng yon. Nakuha pang iputan si Harold sa ulo. Ang lakas ng loob ng lalaki. Susugurin na dapat ni Matilda si Fika ngunit pinigilan ito ni Christy. Nay, kalma ka lang. Huwag kang magpapadala dyan sa galit mo. Kailangan nating pag-isipan kung kailan at paano natin magagamit ang nalaman natin. Huwag tayong basta-basta magpapadala sa galit. Wika ni Christy kay Matilda. Kailangan nating isipin kung ano ang mas magandang gawin. Ang kumprontahin ba si Fika o sabihin kay kuya ang lahat? Naisip ni Christy na unang sabihin ang lahat ng kanilang nalalaman sa kanyang kapatid na si Harold. Nang oras ding yun ay tinawagan nila si Harold at sinabi ang lahat ng kanilang nalalaman. Pag-uwi ni Fika ay dumiretso ito sa kwarto. Hindi pa nga nakakauwi si Alonzo galing school. Nag-set up ito sa kanyang maliit na mesa at nilabas ang ultrasound. Balak niya itong ipakita kaagad sa asawa. Matapos ay tinawagan ni Fika si Harold. Noon ay busy ang linya nito. Makailang minuto pang lumipas ay nakontak na rin sa wakas ni Fika ang asawa. Harold, may sasabihin ako sa'yo. Nasasabik na sabi ni Fika. Oo, may dapat ka talagang sabihin sa akin. Seryoso ang sabi naman ni Harold. Alam mo na? Oo, alam ko nang may lalaki ka. Siwalat ni Harold. Kakasabi lang sa akin ni Nanay at Christy. Kitang-kita nila na may kasama kang lalaki. Hindi lang isang beses, maraming beses, Fika. Nagpapakakuba ako dito sa abroad para buhayin kayo. Tapos manlalaki ka lang? Fika, anong ginawa ko sa'yo para ganituhin mo ako? Teka, sandali lang. Ano bang sinasabi mo? Nawala na sa isip ni Fika na hawak niya palang ultrasound. Nahagip ito sa video call at napansin ni Harold. Ano yung hawak mo? Tanong ni Harold. Ultrasound ng baby natin. Natin? Napahampas ng mesa si Harold. Fika, ano ba? Tama na ang kasinungalingan mo. Talaga bang ipapaako mo pa sa akin ang anak mo sa iba? Hindi na nakapagpaliwanag si Fika dahil binabana ni Harold ang tawag. Galit na galit si Fika. Paglabas nito ng kwarto ay nandoon din ang mag-ina. Prenteng nakaupo na para bang walang nangyari.
Anong ginagawa ko sa inyo para gawin niyo sa akin to? Sigaw ni Fika. Ang alin? Ang isumbong kay kuya yung kalandian mo? Deserve mo yon, cheater. Mapang-asar na sabi naman ni Christy. Pabalik na sa kwarto si Fika at handa na itong mag-alsabalutan. Desidido na itong umalis sa bahay na yon, sa impyernong lugar na yon. Pahakbang na siya nang biglang nagsalita si Matilda. Hoy babae, alam ko yung iniisip mo. Mag-alsabalutan ka? Lalayas ka? Eh di lalo mo lang pinatunayan na talagang may lalaki ka. Ano, sasama ka sa lalaki mo? Ganon, baka nakakalimutan mo na kasal kayo. Mahiya ka naman, Fika. Sumbat pa ni Matilda. Sige, sumama ka sa kanya. Kung sa bagay wala ka namang konsensya eh. Alalahanin mo, nasa ibang bansa si Gerald. Walang kasama. Paano kung dahil sa ginawa mo? Eh kung anong gawin niya sa sarili niya? Kung kailan buo na ang desisyon ni Fika na umalis, ay saka naman nagsalita ng ganito si Matilda. Nagdalawang isip tuloy si Fika, hanggang sa nilamon na naman siya ng takot. Takot na baka may gawing masama si Harold sa kanyang sarili. Bukod doon ay ayaw niyang masira ang pamilya niya. Ayaw niyang maranasan ang kanyang mga anak nang walang kasamang tatay sa paglaki. Iniisip niyang isa lang itong pagsubok na kailangan lagpasan upang mas maging matibay silang mag-asawa. Dumiretso pa rin si Fika sa kwarto, dala-dala ang mabigat na saloobin at pagkalito. Lumapit si Christy sa kanyang ina at bumulong. Nay, bakit mo pa ba yan sinabi kay Fika? Lalayas na siya. Mababawasan ang magiging palamunin ni Kuya. Sa atin na lang lahat mapupuntang padala niya. At bukod doon, gusto ko sanang gawing kwarto ni Bea ang kwarto nila. May plano na ako mga decor para sa kwarto ng anak ko. Christy, use your mind. Ano ka ba? Mawawalan tayo ng utusan. Tagaluto, tagalinis ng bahay, tagalaban ng mga damit. Sa sipag mong yan, aba malamang sa malamang mamamaho tong bahay pag umalis sila. Mabibilitan tayong kumilos. Eh kung nandito pa rin yung mag-ina, eh di sarap buhay. Nood-nood lang tayo ng TV. Gala dito, gala doon, walang iintindihin. So use your mind. Tila sukdulan ng pagkatuso ng pamilya ni Harold. Wala silang kaalam-alam na nagdadalang tao si Fika. Mula rin ng araw na yon, ay diretso na kay Matilda ang padala ni Harold. Ni piso ay walang binibigay kay Fika. Sinabi ni Harold na si Matilda na ang bahalang magbigay sa kanya ng pera dahil hindi pa niya kayang harapin si Fika dahil sa ginawa nitong kasalanan. Pagsusumamo, pagmamakaawa at martyr man, tawagin ay nanatili si Fika na masalimuot na buhay na yon. Panay ang padala ni Fika ng mensahe. Mahahabang mensahe na ang laman ay pagpapaliwanag kung sino si Rex at kung bakit ngayon lang niya sinabi ang tungkol kay Rex. Ngunit ni isa sa mga mensaheng yon ay walang binasa si Harold. Tumagal ang kanilang ganong sitwasyon ng ilang buwan. Kasabay ng kanyang pagbubuntis, kumakapit na lamang si Fika sa dasal na sana ay kahit sobra-sobrang hirap na kanyang pinagdaraanan ay maging maayos pa rin ang kalagayan ng bata sa kanyang sinapupunan. Hindi ito sinasabi ni Fika kay Rex. Alam nitong maghuhuramentado na ang kanyang kapatid at walang kaalam-alam si Rex na pinaghihinalaan siya ng pamilya ni Fika bilang kabit nito. Patuloy pa rin ang suporta nito sa kanyang pamangkin hanggang sa isang gabi, isang tawag ang gumimbal kay Fika. Ano? Teka, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Umiiyak na sabi ni Fika. Tumawag ang kasamahan sa trabaho ni Harold na may masamang balita. Natagpo ang walang buhay ang katawan ni Harold sa loob ng kwarto nito. Sabi ng kanilang ibang kasamahan, ilang buwan na raw nabalisa si Harold. Dalang matinding problema sa pamilya, dumadag pa na nasa iba siyang kontinente, malayong malayo sa Pilipinas. At unti-unti itong nawala ng ganang buhay. Si Fika ang unang nakaalam. Walang pag-aatubili nitong sinabi sa mga magulang ni Harold ang nangyari. At pati na rin kay Christy sa kabila ng kanilang hidwaan.
Ikaw ang may kasalanan. Umiiyak na sabi ni Matilda. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay ang anak ko. Herald, anak ko. Ibinagsak ni Matilda ang kanyang katawan sa sahig at saka doon naglumpasay kakaiyak. Galit na galit si Christy. Pumunta ito sa kwarto ni Nafika. Nandoon si Alonzo ng oras na yon at umiiyak din dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Piningot ni Christy si Alonzo. Hinila ang tenga hanggang makarating sa sala kung saan nandoon silang lahat. Anong ginagawa mo sa anak ko? Si Tanifika at itinulak si Christy upang makawala ang anak. Walang hiya ka. Lumayas kayong mag-ina. Salot kayo sa pamilya namin. Nagkandaletse-letse ang lahat simula nang dumating ka, Fika, sa buhay namin. Idagdag mo pa yung anak mo, inutil. Ang buhok naman ni Fika ang pinagdiskitahan ni Christy. Sinabunutan niya ito at kinaladkad sa labas. Layas! Lumayas kayo! Sigaw ni Christy na gumawa ng eksena sa labas ng kanilang bahay. Tita, yung mga gamit po namin. Umiiyak si Alonzo. Ha? Gamit mo? Abat ang kapal talaga ng pagmumukha ninyo, no? Manang-mana sa'yo ang anak mo. Nilapitan ni Christy si Alonzo at ibinuro. Itong pakakatandaan mo, bata ka. Walang sayo o sa nanay mo sa pamamahay na to. Lahat ng gamit, damit, lahat ng yun galing sa pera ng kuya ko. Pasalamat nga kayo at hindi ko nababawiin yung suot nyo ngayon. Dahil kulang pang mga gamit nyo yan para pagbayaran ang ginawa nyo sa kuya ko. Para sa buhay ng kuya ko. Lahat ng yon ay tila kahapon lang kay Alonzo. Laking pasalamat na lang nito dahil hindi ito naranasan ng kanyang bunsong kapatid. Sa loob ng 11 taon, tiniis ni Alonzo lahat ng hirap sa kamay ng kanyang lola, Tita Christy at pinsang si Bea. Mula sa mga gawaing bahay, mga tadyak, hampas at patikal ng kung ano-anong gamit galing sa kanyang lola, mga mura, pangiinsulto at masasakit na salita sa kanyang Tita Christy, at mga pagpapagawa ng assignments at pang-aalila ni Bea sa kanya sa school, sa pilitang pagkuha ng kanyang baon at kung ano-ano pang pambubuli, hanggang sa palayasan sila sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Nakatitig lang noon si Alonzo kay Aris. Aris, tara nga dito kay kuya. Lumapit naman kaagad si Aris sa kanyang kuya. Buhay pa nga si Papa. Ngayon, anong gagawin mo? Tanong ni Alonzo. Nang oras na yon, halo-halong nararamdaman ni Alonzo. Galit, sakit, awa sa sarili, at lungkot. Hindi ko alam kung si Papa man yung nakita ko kanina. Wala namang maisagot si Aris dahil hindi naman niya nakasama ang kanyang ama ni minsan. Tanging sa litrato niya lang ito nakikita. Idagdag pa na alam nito ang buong katotohanan ng hindi naging magandang pagtanggap sa kanya ni Herald noong mga panahong ipinagbubuntis siya ni Fika. Siguro, itatanong ko sa kanya, bakit hindi mo ako tanggap? Tapos, di ko na alam. Bata pa talaga si Aris, alam ni Fika na may samaran nito ng loob sa ama, ngunit saan siya huhugot ng emosyon kung ni minsan ay hindi naman siya nakaramdam ng pagmamahal galing dito. Ngumiti si Alonzo. Ramdam nito ang pagbabadya ng luha sa kanyang mga mata. Tila may mga namumuuring kung ano sa kanyang lalamunan, kaya nahihirapan na rin siyang huminga. Kaya naman habang napipigilan pa niya ang kanyang emosyon, ay nagpaalam ito sa kanyang ina at kapatid na pupunta muna ang kwarto. Mama, okay lang po ba si kuya? Nag-aalalang tanong ni Aris. Sinundan ng tingin ni Fika ang panganay na anak at saka sinagot si Aris. Mabuti pang hayaan muna natin si kuya. Mahirap to para sa kanya. Lumipas ang mga araw hanggang sa umabot ang linggo, ang pagkikita ni na Herald, Aris at Fika ay hindi na muling nasundan. Ngunit ang sugat ng kahapon ay muling nanariwa, lalo na kay Fika. Ikinuwento ni Fika kay Cheska ang nangyari. Huwag mo na lang sanang mabanggit kay Rex.
Alam mo namang sukdulan ng galit niya kay Herald. Wala lang talaga ako mapagsabihan ng saloobin ko. Sambit ni Fika kay Cheska. Oo Fika, makakaasa ka. Pero paano nga kung si Herald ang nakita ninyo at hindi naman pala talaga siya namatay? Anong gagawin mo? Napabuntong hininga si Fika. Sa totoo lang ayokong isipin. Ayokong isipin na buhay siya. Dahil kung buhay nga talaga siya, nag-aalala ako para sa mararamdaman ni Alonzo. Napatikom ng bibig si Cheska. Huminga ito ng malalim. Tila may gusto itong ibulalas. Na makakuha ng lakas ng loob ay saka ito muling nagsalita. Fika kasi, naudlot ang pagsasalita ni Cheska nang biglang may nag-doorbell. Nagpaalam si Fika upang silipin kung sino ang tao sa labas. Hinawi nito ang kortina sa bintana at sumilip. Fika, may bisita ka ata. Sige, mauna na. Si Herald, nasa labas siya. Nauutal na sabi ni Fika. Pagharap ni Fika, halos mawala ito ng kulay sa putla. Tarantang tumayo si Cheska at nilapitan si Fika. Teka, papapasukin mo ba siya? Kaya mo ba siyang harapin? Pagbaling nito sa wall clock sa sala, nakita nito ang oras at mas nag-alala. Parating na rin si Aris. Natahimik si Fika. Huminga ng malalim at pumikit ng ilang segundo. Matapos ay nagmulat ito at tinawakan si Cheska. Cheska, pwede bang humingi sa'yo ng pabor? Tanong ni Fika. Samantala, nasa opisina naman si Alonzo, nakatulala sa kanyang monitor. Hawak man ang kanang kamay niya ang mouse at nakalapat naman ng daliri sa keyboard. Hindi doon nakatuon ang kanyang atensyon. Lumilipad ang kanyang diwa. Tumatagos sa tingin sa monitor. Alonzo, ayos ka lang? Tanong ni Rex sa kanyang pamangkin. Nagtatrabaho si Alonzo sa kumpanya ni Rex. At nang dumaan ito sa cubicle ni Alonzo ay nakita nitong tulala ang pamangkin. Malalim ang iniisip. Bumalik sa ulirat si Alonzo at saka napansing nasa harapan pala niya ang kanyang tito. Ayos lang po ako. Puyat lang po ako. Wika nito sabay kusot ng mata. Come to my office. Utos ni Rex. Agad naman na sumunod si Alonzo sa kanyang tito. Nang nasa loob na sila ng opisina ay pinaupo ni Rex si Alonzo at kinausap. Sabi ng mga katrabaho mo, ilang linggo ka na raw balisa. Bakit, may problema ba? Seryosong tanong ni Rex. Bumuntong hininga si Alonzo. Hindi nito alam kung bakit ba siya binabagabag ng bagay na yon. Kahit na ilang linggo nang nakalipas at hindi naman sila sigurado kung si Herald nga bang nakita ni na Fika at Aris. Tila isang multo na nagpaparamdam kay Alonzo ang isang bangungot na gusto niya nang kalimutan. Alonzo, tell me, magagalit ako sa'yo pag naglihim ka sa akin. Alam mo namang itinuturing kitang parang anak. Nang pinalaya sila ng kanyang ina, ay lakas loob at kapal ng mukha ang tanging dala ng mag-ina nang lumapit sila kay Rex at asawa nito upang humingi ng tulong. Sa puntong yon, nagunita ni Alonzo ang araw kung saan walang natira sa kanilang mag-ina, kung hindi ang isa't isa. Rex, kahit si Alonzo lang, kahit siya na lang, kahit sa garahe niyo lang ako matulog, tapos bigyan mo lang ako ng ilang araw para makahanap ng trabaho. Parang awa mo na, kahit si Alonzo lang. Umiiyak na sabi noon ni Fika sa mag-asawa. Nasa gate noon at lumuhod na si Fika sa harapan ni na Rex. Patuloyin lang si Alonzo at mahanapan lang niya ito ng maayos na matutulugan. Fika, tumayo ka nga dyan, ano ba yung sinasabi mo? Ani ni Cheska, tinawakan ng dalawang braso upang alalayan sa pagtayo. Halika sa loob, doon tayo mag-usap. Pinatuloy na mag-asawa si Fika. Inalagaan at tinutulungang makaahon sa buhay. Bilang ganti sa pagkupkup sa kanila at sa pagpapaaral kay Alonzo, matapos ay kay Aris ay katuwang ni Cheska si Fika sa gawaing bahay. Sa pag-aalaga ng kanilang anak, kusang loob niya itong ginagawa upang hindi maging pabigat sa mag-asawa.
Nang dahil doon ay naging malapit si Rex kay Alonzo. Natagpuan ni Alonzo ang isang father figure sa katauhan ni Rex. Kaya naman matapos makapagtapos ng kolehiyo ay nagtrabaho ito sa kumpanya ni Rex. Hindi naman pinahiya ni Alonzo si Rex. Isa itong huwarang manggagawa at tapat sa trabaho. Tumatak kasi sa isipan nito na si Rex at ang asawa nitong si Cheska ang nagsalba sa kanilang mag-ina nang sila'y iniwan ng lahat. Sir, kasi nakita namin ni Mama at Aris. Si Harold. Naputuwid na upo si Rex galing sa kanyang pagkakasandal. Alam kong 9 na taon ang nakalipas. Pero hindi ko maiwasang magalit. Bakit kailangan pa niyang magpakita? Bakit ngayon lang? Kung kailan maayos ang buhay namin ni na Mama. Nahinto si Alonzo sa pagsasalita at napagtantong nadala na siya ng kanyang damdamin. Sorry po sir, hindi ko ho dapat nadadala sa trabaho ang problema sa bahay. Sorry po. It's not okay, but I understand. Alam kong mahirap at lesson learned na lang sana dahil nakakaapekto talaga to sa work attitude mo. Huwag sanang sumama ang loob mo sa sinabi ko. Opo, sir. Okay, sige. If you need to take a leave, papayagan kita. But make sure na magiging okay ka pagbalik mo. Striktong sabi pa ni Rex. Palabas na ng opisina, pinag-iisipan ng sinabi ng kanyang tito. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang tito at kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Alam kong mahirap, Alonzo. Lalo na't alam mo ang katotohanan. Nahinto si Alonzo at humigpit ang hawak sa doorknob ng pinto. You need to be strong for Fika at Aris. Tandaan mo yan. Wika ni Rex. Ang bawat minutong lumilipas ay tila oras para kay Alonzo. Lalo itong hindi makakapagtrabaho ng maayos. Dagsa ang kuro-kuro sa kanyang isipan. Tila hindi siya makahinga. Parang may masamang mangyayari. Pagtungtong ng 5:00 agad na tumayo si Alonzo upang umuwi. Nagpasa rin ito ng 3 araw ng leave upang makapagpahinga at makapag-isip. Paglabas ito ng opisina, isang hindi inaasahang tao ang kanyang nakita. Alonzo! Tawag nito sa kanya. Paglingon ni Alonzo, nakita niya si Bea, ang kanyang pinsan, kasama ang ina nitong si Christy, palapit sa kanyang kinatatayuan. Lumihis ang daan si Alonzo at kunwari hindi niya nakita ang dalawa. Binilisan ng lakad hanggang sa makarating sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Nang pumasok na ito sa kanyang sasakyan, sumigaw si Bea. Ay wow! Di sasakyan ka na ngayon? Parang dati lang alila kita sa school ah. Paano mo naman yun nakuha? Tanong ni Bea. Nahinto sa pagpasok si Alonzo at sumagot. Anak, ano ka ba? Ang dapat na tanong, kanino niya yan nakuha? Ani ni Christy. Nagngit-ngit ang tenga ni Alonzo. Matinding galit ang kanyang nararamdaman nang marinig iyon sa kanyang tita Christy. Hoy Alonzo, humarap ka naman sa amin. Kanina ka pa namin tinatawag ah. Ganyan ka na ba kabastos? Sus, nagkakotse ka lang, ang taas-taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Sita ni Christy. Paano haharap si Alonzo kung punong-puno ang puso niya ng galit? Paano niyang kakausapin ng ganitong klase ng tao? Pumikit si Alonzo at nagbilang ng 1 hanggang 5. Huminga ng malalim at saka tuluyang pumasok sa sasakyan, sabay sara ng pinto. Nagulat ang mag-ina. Sumigaw sila ng kay lakas habang tinatawag si Alonzo. Natatanaw sila ni Alonzo sa pamamagitan ng front mirror ng sasakyan. Habang nagmamaneho, naisip ni Alonzo na tama ang kanyang desisyon na mag-file ng ilang araw ng leave. Lalo na sa nangyayari. Hindi alam ni Alonzo kung bakit biglang nagparamdam ang mga taong gusto niya ng kalimutan. Mga taong kinamumuhian niya. Kinalma ni Alonzo ang kanyang sarili. Ayaw niyang bigyan Pasifika ng sakit ng ulo. Tahimik na ang buhay nila kaya hanggat kaya niya, poprotektahan niya ang kanyang ina, lalo na si Aris.
Bago bumaba ng sasakyan ay kinalma ni Alonzo ang kanyang sarili. Pinilit na ngumiti. Ikinubli ang bigat ng nararamdaman. Panandali ang kinalimutan ng problema. Bumaba na si Alonzo sa sasakyan at dumiretso papasok sa kanilang pinto. Mama, nandito na. Nagulat si Alonzo sa nakita at nahinto sa pagsasalita. Alonzo, anak. Sino ka? Hindi kita kilala. Malamig na sabi ni Alonzo. Nagulat si Fika, ngunit hindi niya sinita ang anak sa inasta nito. Hindi mo ba ako nakikilala, anak? Ako to, ang papa mo, si Herald. Lumapit si Herald at pumunta sa harap ng anak. Nakatitig sa mga mata nito na tila sabik na makita ang anak. Lumihis naman ang tingin ni Alonzo. Ma, sa kwarto na po muna ako. May bisita po pala kayo. Sabay lapit ni Alonzo kay Fika, nagmano at saka umalis. Tila sampal naman kay Herald ang ginawa ni Alonzo, namula ito at halatang nabastos. Ganyan mo ba pinalaki ang anak natin? Bastos? Sita ni Herald. Nahinto naman si Alonzo sa paglalakad. Gusto niyang sagutin si Herald. Ipamukha kung bakit siya ganito sa kanya. Nakilala niya ang ama. Likod pa lang nito. Ngunit mas pinili niyang umiwas. Herald, baka nakakalimutan mo nasa pamamahay kita. Saway ni Fika. Bahay na dugot pawis ko at ni Herald ang puhunan. Kaya kung may hindi ka gusto sa ugali ng anak ko, bukas ang pinto. Pwede ka nang umalis. Hindi na hinintay ni Alonzo na makasagot si Herald. Dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Ilang minuto pang nakalipas at may kumatok sa pinto ni Alonzo. Anak, si mama to. Pwede ba akong pumasok? Si Alonzo na ang kusang lumabas. Nag-usap sila sa sala. Doon nalaman ni Alonzo ang dahilan kung bakit nagpakita si Herald matapos ng maraming taon. Matapos palabasing sumakabilang buhay na siya. May sakit si Herald. Cancer. Sa ilong. Stage 2. Siwalat ni Fika. Nakakagulat dahil ang buong akala natin patay na siya. Pero ito ang kasalukuyang kondisyon niya. Tahimik lamang si Alonzo at nakatitig sa kanyang ina. Ngunit umiwalay ang kanyang utak. Nagwawala sa galit. Huwag kang mag-alala. Nasa bahay ng tita Cheska mo si Aris. Sabi ko doon muna siya ngayong gabi. Pumayag naman si Cheska. Binalot ng katahimikan ng buong paligid. Hindi alam ni Alonzo ang kaniyang sasabihin. Alam niyang dalawa lang ang pwedeng mangyari kung siya'y magsasalita. Umiyak sa sobrang sakit o di naman kaya ay mandilim ang panangin sa galit. Dalawang emosyong maaaring sumabog at hindi niya makontrol. Anak, hindi kita pipiliting tanggapin muli ang papa mo. May bigat rin para sa akin na malamang nagsinungaling siya sa 9 na taon. Pinagbintangan ako sa pangangaliwa na wala namang katotohanan. Alam kong saksi ka sa mga ginawang to ng lolo't lola mo sa atin. At wala akong karapatang hilingin sa'yo na patawarin sila. Pero ang hiling ko lang anak, nag-umpisa ng lumuha si Erica sa harap ng kanyang anak. Ako na lang ang magdusa. Ako na lang ang mabuhay sa galit at hinagpis. Ako na lang. Ayoko mabuhay ka sa galit. Hanggang kaya ko'y poprotektahan ko kayong magkapatid. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Alma Santelian from Bacolod City. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Hindi naman namalaya ni Alonzo na tumulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi maisip ni Alonzo kung paanong pagbibigyan ng hiling ng kanyang ina. Nais itong wag na siyang mangialam kung ano man ang kahihinatnan ng mga susunod na pangyayari. Ma,
Hindi ko ho maipapangako pero pipilitin ko. Yun lang ang nasabi ni Alonzo. Nakauwi na si Harold, nanlulumo. O anak, kamusta ang pagpunta mo sa dati mong asawa? Nakahingi ka ba ng pera? Kayo na ba ulit? Balita ko may sariling bahay na sila at kotse. Aba siguro malaki ang binibigay sa kanya ng lalaki niya kaya... Nay, ano ba? Sigaw ni Harold. Wala akong napala sa lakad ko. Sa dami ng sinabi ko. Pagdadrama at may paiyak-iyak pa akong ginawa. Nakatitig lang sa akin si Fika. Walang reaksyon. Ano? Pero dati lang patay na patay sa'yo yun Hindi ba't pinapahirapan ko na nga siya noon ayaw pa rin niyang umalis? Kung hindi ka pa nagkunwaring patay, aba hindi rin natin siya mapapalayas noon. Ani ni Matilda. Malaki ng pinagbago ni Fika. Hindi na siyang Fikang pinakasalan ko noon. Wika pa ni Harold. Isang malaking palabas lang ang lahat. Mula sa biglang tawag ng katrabaho ni Harold kay Fika ng gabing yon, ang pag-iyak ni Matilda hanggang sa pagpapalayas si Christy sa mag-ina, lahat ng yon ay planado at naisagawa ng maayos. Noong nasa Canada si Harold, nakakilala niya si Susie, isang Canadian citizen na Pinay. Nagkagusto si Susie kay Harold at dahil residente siya doon ay nasilaw si Harold sa alok ni Susie. Total naman at nawawala naman na siya ng gana kay Fika at naghahanap ng kalinga, ay napapayag ni Susie si Harold nang walang kahirap-hirap. Sakto at sinabi ni Christy ang nakita niyang katagpo ni Fika, kaya naman ginamit niya ito upang baliktarin ang sitwasyon. Palabasing si Fika ang sumira sa kanilang pamilya at nagloko. Ngunit bumukol ang isang problema. Kasal si Harold at Fika. Binulog ito ni Harold sa kanyang ina. Sobrang saya nito dahil sa wakas ay may ginawang tamang desisyon si Harold sa kanyang buhay. Iyon ay hiwalayan si Fika at naghanap ng babaeng mag-aahon sa kanila sa hirap. At mabilis nga ito nakahanap ng solusyon. At iyon ay ang palabasing namatay si Harold sa ibang bansa. Sa kagustuhan ni Susie na maangkin si Harold ay nagawa nitong ipeke ang lahat ng tungkol kay Harold. Naging matagumpay ang lahat. Napaniwala nila na patay na nga si Harold. Naging asawa nito si Susie. Nagdusa si Fika. Ngunit sa huli, ito si Matilda. Ginagawa ang lahat upang magkabalikan sina Harold at Fika. Dismayado si Matilda sa nangyari. Ngunit wala sa bokabularyo nito ang sumuko. Lalo na't alam nitong mas nakakaangat na sa buhay ngayon si Fika. Hindi ito maaari. Kung kailangan mong suyuin at ligawan ulit ang Fika na yon, gawin mo. May sarili na siyang negosyo. Nagtatrabaho na rin ang anak mong si Alonzo. Mabubuhay na nila tayo. Marami na silang pera. Nay, please, tama no. Nakakarindi na. Pwede bang bukas na natin pag-usapan to? Alalahanin niyo may sakit din naman ako. Nang gabi rin yun, hindi na makatulog si Alonzo. Lahat ng ata ng pwesto sa kanyang kama ay nagawa niya na. Hanggang sa napabangon ito tumayo. Pumuntang kusina upang magtimpla ng gatas. Pagpunta niya sa kusina ay nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo habang humihigop ng tsaa. Ma, bakit gabi-gabi na gising pa kayo? Tanong ni Alonzo. Ibabalik ko sa iyo ang tanong. Anong oras at batising ka pa? Ma, kasi po, nag-aalangan si Alonzo kung sasabihin niya bang bumabagabag sa kanya o hahayaan na lang na mabaon sa limot ang lahat. Nakatitig lamang si Fika. Alam nitong may gustong sabihin ng anak. Ngunit, hindi naman niya ito mapipilit kung hindi pa ito handa sa gusto niyang sabihin. Anak, ayos lang. Kung ano man yung gusto mong sabihin na hindi mo masabi, may tiwala ako sa iyo, anak. Nakangiting sabi ni Fika. Bumuntong hininga si Alonzo at saka nagsalita. Ma, matagal ko na pong alam na buhay si Papa. 18 years old noon si Alonzo, kasalukuyang nasa kolehiyo. Nag-working student noon si Alonzo bilang messenger sa kumpanya ni Rex tuwing wala itong pasok.
Isang beses nang utusan siyang magdala ng package sa isang unit ay hindi nito inaasahan na makita ang kanyang amang si Harold. Nagkasalubong sila. Palabas noon ng elevator si Harold. Kasama nito ang isang babae. Samantalang si Alonzo naman ay papasok. Kahit na ilang taon na silang hindi nagkikita, kilalang kilala pa rin ni Alonzo ang ama. Nung una ay nagulat ito. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na si Harold ang kanyang nakita. Kaya naman, nasa loob na ito ng elevator at dali-dali itong lumabas at hinabol ang ama. "Papa!" sigaw ni Alonzo habang tumatakbo. Hindi lumingon ang lalaking pinaghinalaan niyang si Harold. Sabi ni Alonzo sa kanyang sarili, bahala na kung mali siya ng akala. Ang mahalaga, malaman niya kung tama ba siya o mali. Sa kanyang pagtakbo ay sa wakas naabutan niya rin ng lalaki at hinawakan niya ito sa balikat. Lumingon ito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Alonzo nang makita ang mukha ng ama. Walang pinagbago. Napalingon din ang babae nitong kasama. "Han, kilala mo ba siya?" tanong nito. Nagkatitigan ng mag-ina. Hindi naman makagalaw si Alonzo. Hindi siya nagkakamali. Si Harold ang kanyang kaharap. Ngunit, bakit nakatitig lang ito sa kanya? Walang reaksyon. Hindi malang nagulat sa kanilang pagkikita. Hindi. At hinawi ang kamay ni Alonzo sa balikat tsaka tumingin sa babae. "Hindi ko siya kilala." "Bata, baka nagkakamali ka lang ng tinatawag." Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Alonzo. Umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang mga katagang, "Hindi ko siya kilala." Paulit-ulit. Parang sirang plakang walang tigil. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na mag-isang nakatayo. Malayo na rin sa kanya ang inakala niyang si Harold at ang babae. Ililihim na lang dapat ito ni Alonzo. Hindi na siya bata para maniwalang hindi si Harold ang kanyang nakita. Siguradong sigurado siyang ang ama niya ang kanyang nakita. Ngunit paano niya yun mapapatunayan? Kaya upang malaman ang katotohanan, sinabi niya ang kanyang nakita sa kanyang Tito Rex. "Bakit pa kailangan mo makita ang lalaking yan? Para saan pa? At kung siya nga yun, ang ibig sabihin lang, na ginawa niya, inabandona niya kayo, Alonzo. Gumising ka na nga sa katotohanan. Iniwan na kayo ng tatay mo. Maski mong aminin pero yun ang totoo. Wala na siyang pakialam sa inyo." Mariing sabi ni Rex. Panay naman ang pahid ni Alonzo sa kanyang mga luhang hindi niya na mapigilan sa pagtulo. "Tito, alam ko naman po yun. Pero kailangan ko po itong gawin. Kaya please Tito, tulungan niyo po ako." Pilit pa ni Alonzo. Masakit man ay walang nagawa si Rex. Gamit ang kanyang malawak na koneksyon ay pinaimbestigahan niya ang pamilya ni Harold. Ilang linggong tuliro ang magtito dahil sa lihim nilang ginagawa. Hanggang dumating na ang araw kung saan naisiwalat na ang buong katotohanan kay Alonzo. Si Harold nga ang kanyang nakita, kasama ang bago nitong asawa. Sa madaling salita, niloko at pinaikot lang sila ng mag-ina ng pamilya ni Harold. At mismong si Harold, hindi maatim ni Alonzo ang nangyari. Kaya naman kahit buhay pa ang kanyang ama, para sa kanya ay matagal na itong nakabaon sa hukay. Matapos marinig ang mga kwento ng anak, humagulhol sa pag-iyak si Fika. "Ma, ayoko na po sanang sabihin to sa inyo pero dapat niyo hong malaman ang katotohanan. Nasa likod ng panluloko nila. Kaya ganoon na lamang po ang reaksyon ko na makita ko ang lalaking yun. Ma, maraming masasakit na salita ang gustong lumabas sa bibig ko. Pero alam ko ang doble ang sakit na nararamdaman niyo ngayon. Sorry kung tinago ko to sa inyo, Mama. I'm sorry." Hindi na rin napigilan ni Alonzo na umiyak. Kinabukasan sinundo ni Alonzo si Aris sa bahay ng kanyang Tito Rex. Sinabi ni Cheska kay Aris na doon muna siya matulog ng gabing yon upang may makalaro ang kanyang anak. Total, wala namang pasok kinabukasan. Kaya walang kaalam-alam si Aris sa nangyari sa kanilang bahay. Habang kinukuha ni Aris ang kanyang mga gamit, ay siya namang paglapit ni Cheska sa pamangkin. "Alonzo, si Fika kamusta?" tanong ni Cheska. "Ayos naman po si Mama. Medyo hindi lang po naging magandang pag-uusap nila nung dumating ako.
Hindi ko po kasi kayang harapin. Hinawakan ni Cheska ang balikat ni Alonzo. Malalagpasan niyo rin yan. Wika pa ni Cheska. Pauwi na ang magkuya. Lula ng sasakyan ay masaya nagkakuntuhan. Nagtatawanan hanggang sa biglang may matandang babae ang tumawid bigla. Kuya! Sigaw ni Aris. Biglang preno naman si Alonzo. Nang makahinto na ito ay agad niyang tiningnan ng kapatid kung ito ay nasaktan. Sa kabutihang palad ay maayos naman ang laging-lagay nito. Kuya, ikaw ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Aris. Oo, ayos lang ako. Tinanggal na nito ang kanyang seatbelt. Diyan ka lang ha, titingnan ko yung matanda. Pagkababa ni Alonzo ay sinayasat niya ang lugar. Wala naman siyang nakitang dugo o ano paman. Nakatayo lamang ang matanda, habang nakatalikod at mukhang hindi naman niya ito nabangga. Nay, ayos lang. Nahinto si Alonzo sa pagsasalita ng humarap ang matanda. Lola? Sambit nito pagkakita ng mukha ng matanda. Apo? Ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Grabe, ang laki na ng pinagbago mo. Kamusta ka na? Ngiti-ngiti naman itong sabi. Bagyang lumayo si Alonzo. Tila nakita niya sa isang iglap lahat ng pagpapahirap sa kanya ni Matilda noong siya'y bata pa. Pinagbubuhat siya noon ng galon ng tubig na mas mabigat pa sa kanya. Pinaglilinis ng kulungan ng aso. Pinapakain ng tira-tira nilang pagkain. Napakiramdam niya itinuturing siyang parang aso. Kung paano siyang pagsalitaan ng masasakit na salita. Inutil, bobo, walang kwenta, palamunin at kung ano-ano pa. Lahat ng iyon ay tila parang kahapon lang nang makita ni Alonzo si Matilda. Oh, bakit? Hindi mo ba naaalala? Ako to, ang lola mo. Ulit nitong sabi at ang pangyayakapin ng apo. Matras pa ng isang hakbang si Alonzo. Tila napahiya si Matilda. Siguro nilasan na ng nanay mong utak mo tungkol sa akin. Kung ano-ano na siguro ang sinasabi niya sa'yo para masira lang ang imahe ko sa'yo. Ani pa ni Matilda. Pero alam kong hindi ka naniniwala sa kanya, hindi ba? Mabait kang bata. Dagdag pa nito. Hindi naman masikmura ni Alonzo ang sinabi ni Matilda sa kanya. Hay, hayaan mo ng nanay mo. Wala talaga siyang kwenta noon pa man. Bumaling ang tingin nito sa sasakyan kung saan bumaba si Alonzo. Ay, sa'yo na ba tong sasakyan na to? Ang ganda at mukhang mamahalin. Baka naman pwede mong ihatid si Lola sa bahay. Ngiti-ngiti pa nitong sabi. Mukhang ayos lang naman po kayo. At tinalikuran na ito ni Alonzo. Hindi inaasahan ni Matilda ang naging ugali ni Alonzo. Desperada si Matilda. Gusto na nitong makapasok sa buhay na mag-iinang Fika, Alonzo at Aris. Kaya naman siya na mismo ang gumawa ng paraan. Sinundan niya si Alonzo hanggang sa lakas ng loob na biglang tumawid. Magdadrama sana ito at hihingi ng tulong sa apo. Ngunit, hindi inaadya ng Diyos na siya ay mabundol. Bagkus nakapagpreno agad si Alonzo kaya hindi siya nabunggo nito. Pumalpak man sa orihinal na plano ay binaba naman siya ni Alonzo at tiningnan. Kinuha niya na itong pagkakataon upang magpakita sa apo. Ang buong akala nito ay igagalang siya nito. Papasakayin sa sasakyan. At doon niya sisimula ng paghuhuthot sa mag-ina. Ngunit ni isa sa kanyang balak ay walang magaganap. Dahil hindi siya pinansin ni Alonzo. Iniwan siya nakatayo ni Alonzo. Pumasok sa sasakyan at umatras. Alonzo, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, ang Lola Matilda mo. Ulit pang sigaw ni Matilda. Ngunit hindi lang siya pinansin ni Alonzo. Hanggang ito ay nakabuelta na at umalis. Nagngit-ngit naman sa galit si Matilda. Kuya, kamusta po yung matanda? Hindi po ba natin siya dadalhin sa ospital? Nasaktan po ba siya? Tanong ni Aris. Ngumisi naman si Alonzo. Hindi niya na yan kailangan. Ang masamang damo hindi agad namamatay. Nakita mo ba ang mukha ng lola kanina? Tumango si Aris. Tandaan mo mukhang yon. Siya si Matilda.
ang lola natin. Sinunod ni Aris ang bilin ng kanyang kuya. Hindi akalain ni Alonzo na matapos ang lahat ay kaya pa rin nilang humarap sa kanilang mag-ina. Anong motibo nilang lahat at kailangang magpakita pa sa kanila kung kailan maayos na ang kanilang buhay? Masaya na silang tatlo sa munting negosyo ng kanyang ina. Masaya na siya sa kanyang trabaho sa kumpanya ng kanyang Tita Rex. At nakakapag-aral si Aris na hindi inaalala kung saan kukuha ng pambaon. Tuwing naaalala ni Alonzo ang lahat ng to, ay hindi niya maiwasang sumama ang kanyang loob. Ang buong akala ni Alonzo ay sila lang ang kayang bulabugin ng pamilya ni Harold. Ngunit hindi pala. Lunes ng hapon, naglakad si Aris pauwi galing eskwelahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Aris, tama ba? Tama ba ako? Ikaw si Aris? Tanong ng matanda. Tinitigan lang ito ni Aris at agad na rumihistro sa kanyang alaala ang matandang muntik na nilang mabangga noong isang araw. Opo, ako nga po. Tugon naman ni Aris. Aris, ako nga pala si Matilda, ang lola mo, ang nanay ng papa mo. Ngiti-ngiti pa nitong sabi. Nakatitig lamang si Aris. Hindi alam ang isasagot. Hindi ka ba masaya na makita ako? Wala pa rin itong imik. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang mararamdaman. Dapat ba siyang maging masaya? Matuwa? Anong dapat niyang gawin? Magmano? Tapos anong sunod? Nagmano si Aris. Sige po Lola, uwi na po ako. Paalam pa nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Matilda sa gulat at natulala. Nang makalayo na si Aris ay saka nito nakaramdam ng yamot. Tila nabasto siya sa ginawa ng apo. Nakauwi na si Aris sa kanilang bahay. Nadatnan nito ang kanyang kuya Alonzo sa kanilang garahe. Naglilinis ng kanyang kotse. Kuya, bati nito sa kanyang kuya. Wala ka pong pasok? Oh, andito ka na pala. Inihinto nito ang kanyang paglinis at hinarap ang kapatid. Naka-leave si kuya hanggang sa Wednesday. Kuminang bigla ang mga mata ni Aris. Dumagsang ang katerbang ideya na pwede nilang gawin sa 3 araw na yon. At dahil walang kinamulatang ama si Aris, ang kanyang kuya Alonzo ang kanyang naging idolo. Bukod sa kanyang Tito Rex, mataas ang respeto nito sa kanyang kuya at lahat ng itinuturo nito ay sinasapuso. At bilang ganti, ibinuhos ni Alonzo lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang bunsong kapatid. Lahat ng mga bagay na hindi niya naranasan sa kanyang ama ay ipinaranas niya kay Aris. Alaga, pagmamahal, respeto at gabay na natutunan naman niya sa kanyang Tito Rex. Kaya naman ni minsan ay hindi nakaramdam ng kalungkutan si Aris sa kanyang pagkatao dahil lahat ng yon ay napupuna ni Alonzo. Nako, anong ibig sabihin ng ngiti mo? Wala kuya, masaya lang ako kasi makakasama kita ngayon. Ay, oo nga pala. Naalala niyo yung matandang babae na sabi mo kuya, na lola natin? Ani ni Aris. Oh, bakit? Nagpunta siya sa school kanina. Tapos nagpakilala siya sa akin. Nahinto ulit si Alonzo. Nag-aalala para sa kanyang kapatid. Natakot sa kung anong sinabi ni Matilda kay Aris. Nangangambang baka nilaso nito ang isipan ng kapatid o di kaya humingi ng kung ano-ano. Samot-saring espekulasyon ang sumagi kaagad sa isipan ni Alonzo. Tapos, ayun, nagmano lang po ako at umalis. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Alonzo. Hindi alam ni Alonzo kung siya ay tatawa o mag-aalala. Napatitig lang ito sa kanyang kapatid. Kuya, sorry kung gano'n na naging reaksyon ko kay Lola. Hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko. Tapos kahit lola ko siya parang hindi ko siya kilala. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Napabuntong hininga pa si Alonzo. Hindi niya masisi ang kanyang kapatid sa kanyang naging reaksyon. Sino ba naman yayakap sa isang tao kung ni isang beses sa kanyang buhay ay hindi pa niya ito nakikilala o nakakausap? Mabuti na lang at kahit papaano ay nagpakita si Aris ng pagaling sa pamamagitan ng pagmamano.
Ang mahalaga nakapagmano ka. Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n ang naging reaksyon mo. Pagkatapos nun, hindi ka na niya hinapol? Wala na ba siyang sinabi sa'yo? Umiling si Aris. Parang nagulat siya sa ginawa ko, kuya. Tapos, ayun, tapos na. Sa pag-uusap na yon ng magkapatid ay hindi nila namalayang napapakinggan pala sila ni Fika. Bilang magulang, sobrang pangambang kanyang nararamdaman. Ang multo ng kahapon ay tila bumabalik. Matapos silang makaahon sa pagkakalugmok, ay saka sila magpapakita na tila inape at walang ginawang masama sa kanila. Samantalang noon ay akala mo ay hayop ang trato sa kanilang mag-ina. Ang hirap maging mabuting tao. Ikaw na tong ginawa ng masama. Ikaw pa tong dapat magpatawad. Ikaw pang dapat umintindi. Ikaw pang dapat manahimik. Hindi patas ang mundo sa lahat. Nakikita nila ang pagkakamali mo, pero ang mali nila, hindi nila nakikita. At pag ikaw naman ang nanita, ikaw ang masama. Hindi sila. Ito ang masakit na katotohanan na dala-dala ni Fika. Ngunit kayo nakikita niyang may paninindigan ng kanyang anak at alam niyang malaki ang magiging epekto sa kanila. Handa na itong tubuan ng sungay at suwayin lahat ng mananakit sa kanyang mga anak. Sa araw-araw na dumaraan, palaging inihahanda ni Fika ang sarili. Alam nitong anumang oras ay muling magpapakita ang pamilya ni Harold o kaya mismong si Harold. Sa kabilang banda naman ay malaking naitulong ng pagliban ni Alonzo sa trabaho ng ilang araw. Nakapag-isip-isip ito at napanatag ang sarili. Napag-isipan nitong kailangan niyang harapin ang lahat. Bilang panganay, kailangan niyang protektahan ang kanyang bunsong kapatid at ina. Samantalang si Aris naman ay unti-unting namumulat sa realidad. Namumulat ang mga mata na hindi isang malaking paraiso ang buhay, kung hindi isang giyera na kailangang may matibay na puso at isipan. Matapos ng maraming taon, hindi akalain ng pamilya ni Harold na sa ganitong paraan sila haharapin ng mag-iina. Dahil sa kanilang isipan, dapat lang natulungan sila ni Fika sa kabila ng pagpapahirap na ginawa nila sa kanya noon. Binisita ni Fika ang kanyang negosyo, isang malaking retail outlet ng mga dry goods. Samot-saring tinda mula sa grocery hanggang sa mangilan-ngilan na school supplies. Naitayo ni Fika ito sa tulong ni Rex bilang kanyang financier. Pinalago ni Fika ang puhunan. Nag-umpisa sa maliit na tindahan, tiyaga sa pagtitinda, mapa-physical store man o online, hanggang sa lumago ito at ibinalik na ni Fika ang puhunan kay Rex, na siya namang ipinagmalaki ni Rex kay Fika. Ma'am, magandang umaga po. Bati ng kanyang mga empleyado. Kinamusta niya ang lahat. Nakipagkwentuhan sandali at tawanan. Magaan ang pakikitungo ni Fika sa lahat. Itinuring niyang tila sariling anak ang kanyang mga empleyado upang tumagal ito sa kanya. Matapos magkamustahan ay may pumasok na customer. At isa itong pamilyar na mukha para kay Fika. Matapos batiin ay naglibot na ito at pinapasadahan ng daliri dito ang bawat items. Tila sinisiyasat ang paligid kung malinis o hindi. Tinititigan ng mga items at kung minsan ay nangingiwi kapag may nakikita itong hindi niya gusto. Lumapit ang isang empleyado at binulungan si Fika. Ma'am, ilang araw na po yung customer na yan. Wala namang binibili. Minsan sinita namin pero kami pang napagalitan. Biyanan niyo raw siya at lahat ng pagmamay-ari niyo ay sa kanya. Noong isang araw pinadampot na namin siya sa guard dahil kung makaasad daig pa kayo. Sumbong nito. Napahawak si Fika sa kanyang noo. Oo, siya nga ang biyanan ko. Pinagmasdan ni Fika ang kanyang biyanan. Mas tumanda ang itsura nito. Kulubot na ang balat at lumalabas na rin ang mga uban. Ngunit hindi pa rin nagbabagong ugali nito. Mapagmataas at akala mo ay kung sino. Bumaling si Fika sa labas sa may salamin nilang pinto. Natanaw nito ang biyanan niyang lalaki, si Jess. Nakatayo ito at may hawak na sigarilyo. Tulad ni Matilda ay tumanda na rin ang itsura nito.
Ngunit tulad pa rin ng dati, tila walang pakialam sa mundo. Bumalik ang tingin ni Fika kay Matilda at ng oras na yon ay may pinapagalitan na itong staff. Ma'am, medyo nakakaabala na po kayo sa ibang namimili. Pwede po bang dito na lang po muna kayo sa isang tabi? Sambit ng isang staff. Nakaharang kasi ito sa isang estante. Dala ang cart na wala namang laman at nakabalandra sa gitna. Kaya imbes na makadaan ng ibang mamimili ay umiikot pa ang mga ito. Ano naman? Dito ko gustong pumwesto. At sinabi ko nga sa inyo, manugang ko may-ari ng pamilihang to kaya wala kayong karapatang sitahin ako. Sigaw nito sa mga staff. Lumapit si Fika, tinawag ang kanyang staff. Ako nang bahala rito. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo. Nakangiting sabi ni Fika. Tiningnan naman ni Matilda si Fika mula ulo hanggang paa. Bakas ang pagtataka nito sa kanyang muka nang masilayan si Fika. Mas bumata ang itsura ni Fika, kabaliktaran ng sa kanya. Mas gumanda ang kutis at kuminis. Suot ng isang polo shirt na pula, jeans at sandals na may maliit na takong. Tila dalagang-dalaga itong tingnan sa kanyang figura. Iba talaga nagagawa ng pera, no? Talagang pinanindigan mong may asukal de papa ka. Paaalipos na pa ni Matilda. Rinig pa ito ng ilang tao, pati ang ilang mga staff. May mga nagulat, may mga napanting ang tenga. Ngunit si Fika ay kalmado lamang. Ano, hindi ka makasagot? Dahil totoo, hindi ba? Pero ayos lang. Basta ba bibiyayaan mo kami ng nahuhutot mo sa lalaking yon? Ipapaalala ko lang sa'yo, asawa mo ang anak ko. Ani ni Matilda. Hinawakan naman ni Fika ang balikat ni Matilda. Nay, ipapaalam ko lang din po sa inyo na alam ko na lahat. Mula sa fake na pagkamatay ni Harold hanggang kay Suzy na naging pangalawa niyang asawa. So technically, hindi ko na siya asawa. Tama ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Matilda sa narinig. At isa pa hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makaget over sa nakaraan. Ang hina naman ata ng radar ninyo. Ito naman nagkakabunyagan na. Ito bang lalaking sinasabi niyong naging kabit ko? Inilabas ni Fika ang kanyang wallet at hinugot ang isang litrato. Litrato ito ni Rex, kasama ang asawa at ang anak nito. Pinagmasdan ni Matilda ang litrato at nakita ang mukha ni Rex. Ang tigas din naman ang mukha mo. Talaga nakatago pa sa wallet mong family picture ng lalaking kinakalantaray mo? Gigil na sabi ni Matilda na para bang siyang nasasaktan para sa pamilya ni Rex. Naglipa na ang chismosa sa paligid. Nakatuon sa nagaganap na konfrontasyong namamagitan sa dalawa. Pati ang mga staff ay nakaabang sa susunod na kaganapan. Tila huminto ang lahat. Tumawa si Fika. Kapatid ko ang lalaking to, si Rex. Namutla si Matilda. Kapatid? Oo, kapatid. Kaya lang naman tong madumi ang isip. Wika ni Fika habang ibinabalik ang litrato sa kanyang wallet. Hindi ko alam kung anong nauna. Ang kwento niyo na may lalaki ako o ang pambababae ni Harold noon. Pero tapos na lahat. Nakaraan na ang bagay na yon. Kaya na move on din pag may time. Naglipa na ang fake news. Ayan, nabiktima tuloy kayo ng maling akala. Dapat nagtanong muna kayo. Hay nako. Sabay tapik ng balikat ni Matilda ng 3 beses. Napagikik naman ang ilan. Ang iba naman ay bumalik na sa kanilang pamimili. Naglakad na rin si Fika pasulong at nakalagpas na ito kay Matilda. Bastos! Manang-mana sa'yo yung anak mo. Gigil nitong sabi. Biglang bumaling si Fika at tinawakan ng braso ni Matilda. Mahigpit na mahigpit. Sa isang iglap ay hindi na maramdaman ni Matilda ang kanyang braso dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Fika. Huwag na huwag mong idadama yung mga anak ko. Isang beses pang sisitahin o pagsalitaan mo sila na masama. Baka mandilim ang paningin ko.
at makalimutan kong matanda ka. Nanlilisik ang mga mata ni Fika, lalong namutla si Matilda sa takot. Kilabot at kaba ang kanyang nararamdaman. "Guard!" Sigaw ni Fika at hindi pa rin binibitawan ang braso ni Matilda kahit na nagpupumiglas na ito. Agad na lumapit ang mga guard at dinampot si Matilda. Pakipaskil ng mukha ng matandang to sa labas at wag na wag niyong papapasukin sa loob. Tumango ang mga gwardiya. Bitbit si Matilda ay nagpupumiglas ang matanda at sumisigaw. "Bakit? Bakit niyo ako dadamputin? Huwag niyo akong hahawakan. Bitawan niyo ako. Kaya ko maglakad." Sigaw nito. Agad na nakarating kay Alonzo ang balita. Ora-orada itong pumunta sa store kung saan nandoon ang kanyang ina. "Ma!" Humahangos itong wika pagpasok sa opisina ng ina. "Alonzo, bakit?" Lumapit si Alonzo at seryosong tinanong ang ina kung anong ginawa ni Matilda sa kanya. Ginitian ito ni Fika at pinaupo. "Anak, huminahon ako, ayos lang ako. Napaalis ko naman siya at hindi na siya makakapasok dito. Tinakot ko na ipapaskil ko ang mukha niya sa labas at banned na siya dito. Totoo na ba na siya dito? Pero hindi naman ako ganun kasama para ikalat pa ang litrato niya, para ipahiya siya. Tama nang napahiya siya nang malaman niyang kapatid ko si Rex, na pinaghinalaan na lang kapit ko noon." Nakahinga ng maluwag si Alonzo. "Ma, hindi ko alam bakit kailangan pa nilang bumalik sa buhay natin. Kung kailan maayos na ang lahat, tahimik naman na tayo. Saka sila manggugulo. Nung naghihirap tayo, hindi naman natin sila ginambala ah." Daing ni Alonzo. "Ay anak, wala tayong magagawa. May ganun talaga mga tao. Makikita lang ang halaga mo pag nakaangat ka na. Ang mahalaga sa akin ngayon anak, maayos ang buhay natin. Pagsubok lang to anak, pagsubok lang." Makaraang puntahan ng inay, umuwi na si Alonzo upang hintayin ang kapatid sa pag-uwi galing eskwelahan. "Aris na ka," nahinto si Alonzo sa pagsasalita nang masilayan ng ama. Nakatayo ito sa gate. "Anong ginagawa mo rito?" "Gusto ko lang sanang mga musta." Nakangiti nitong sabi. Ngumisi si Alonzo. "Para saan? Anong kailangan mo?" "Anak." Nang marinig ni Alonzo ng salitang yon ay nagpanting kanyang tenga. Nanginit ang kanyang pisngi at lumalim ang kanyang paghinga. Tila hindi matanggap ng kanyang isipan na kaya siyang tawagin ni Harold na anak matapos sa mga ginawa nito sa kanila. Ngunit mas pinili na ring manahimik ni Alonzo. Itinikom ang bibig at hinayaang magsalita ang ama. "Nabanggit ba sa'yo ni Fika na may cancer ako?" Tanong ni Harold. Alam na ito ni Alonzo. Ngunit nang sabihin ito ni Harold sa kanya, ay tila may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung kailangan ba niyang umiyak, maawa, anong dapat niyang sabihin. Stage 2. Kaya kailangan ng matinding gamutan para hindi lumala, para madugtungan pa ang buhay ko. Dugtong ni Harold. Nakatitig pa rin si Alonzo sa ama. Biglang na blanko ang kanyang isipan. Parang may ugong siyang narinig sa kanyang tenga. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang ama. Tanging pagbuka lang ng labi nito ang kanyang nakikita. "Alonzo, kailangan ko sana ng tulong mo. Kailangan ko ng perang pampagamot." Hiling ng ama. Ang pag-ugong sa tenga ni Alonzo ay huminto. Malinaw niyang narinig ang salitang pera. Para bang may sumigaw sa kanyang tenga ng salitang pera. Sa isang iglap, nandilim ang mga mata ni Alonzo. Ang pagtitimpe na kanyang ginawa ay biglang nagwakas. Sumabog na parang bulkan ang kanyang puso. Hindi sa saya, kundi sa galit. Puot, suklam. "Kailangan ko ng pera." Ulit pang sabi ni Harold na mas nagpasiklab sa damdamin ni Alonzo. Isang malakas na suntok ang natamo ng haligi ng gate kung saan sila nakatayo ni Harold. Tumama ang kamao ni Alonzo sa konkretong pader. Masakit ang pagtama ng kanyang kamao. Agad itong dumugo
at parang nabali rin ang kanyang mga daliri sa lakad. Ngunit mas nanunuot ang puot na kanyang nararamdaman. Umalis ka na sa harapan ko bago pa man tumama ang kamao ko sa mukha mo. Gigil nitong sabi. Namutla si Harold na paatras ito. Kuya! Patakbong sabi ni Aris nang makita ang kamao ng kanyang kuya na nagdurugo. Tila nakakita ng liwanag sa dilim si Alonzo nang makita ang kapatid. Doon niya unti-unting naramdaman ang sakit at bale ng kanyang kamao. Kuya, yung kamay mo! Kuya, nagdurugo! Taranta nitong sabi na nakalapit na sa kanyang kuya. Umalis ka na, please. Bago patuloy yung mawala ang natitirang respeto ko sa'yo. Impit na sabi ni Alonzo. Doon ay napatingin si Ari sa lalaking kausap ng kanyang kuya. Kawangis niya ang lalaki. At tandang-tanda niya kung saan ito unang nakita. Nakatitig lang ito sa lalaki at nakaharang sa kanyang kuya. Alonzo, hindi. Umalis na po kayo. Sabat ni Aris na may matatalas na titig kay Harold. Tumangutango na lang si Harold. Tumalikod at saka umalis. Wala nang ibang malalapitan si Harold. Kahit na stage 2 pa lang ang cancer, pakiramdam niya ay para siyang nauupos sa kandila. Pumapalya na siya sa pag-inom ng kanyang mga gamot. Pati ang pagpapacheck up niya ay hindi na maling nasundan. Wala na siyang pera at ang tanging paraan na lamang para madugtungan ang kanyang buhay ay ang umasa sa mag-iina niyang iniwan na siya 9 na taon na ang nakalipas. Parang naglalakad si Harold sa kawalan hanggang makita niyang sarili sa harap ng isang store. Ang store na ipinundar ni Fika. Pumasok si Harold at naglibot. Asensado na talaga si Fika. Rinig sa tinig ng pananalita ni Harold ang malaking panghihinayang. Kung sana'y nanatili siya sa tabi ni Fika noon, ay hindi sana magkakaganito ang lahat. Maaaring may sakit pa rin siya, ngunit may sustento na sa kanyang pampapagamot. Kung hindi niya sinita sa panlalalaki si Fika, eh di sana'y nabiyayaan siya ng pera ngayon. Hindi siya parang pulubing namamalimos sa kanyang mag-iina. Nag-uumpisa ng mamuo ang galit sa puso ni Harold. Inis, yamot kay Alonzo at pati na rin kay Aris. Habang nagilibot ay hindi sinasadyang may nabunggo siyang babae. Miso! Fika! Wika ni Harold at nahulog ang dala nitong clipboard. Kaya nagsambulat ang mga papel na nakakabit dito. Biglang may bumbilyang sumende sa isipan ni Harold nang makita ang dating asawa. Fika, hi! Kamusta? Sabat ni Harold. Inimbitahan ni Harold si Fika na kumain sa labas. Imbes na ipambili ng gamot ay ginamit ni Harold ang natitira niyang pera para suyuin si Fika. Hindi naman tumanggi si Fika at sumama kay Harold. Kumain sila sa isang fast food. Todo asikaso si Harold. Tila binabalik kung paano silang nag-umpisa. Pasensya sa ganitong kainan lang kita kayang dalhin. Hayaan mo, pag naging okay na ako, babawi rin ako sa'yo. Sambit ni Harold. Isang matamis na ngiti lang ang isinagot ni Fika. Araw noon ng Martes. Ngunit parang Huwebes na dahil sa daming throwback na sinasabi ni Harold kay Fika. Mga alaala noong sila'y nagliligawan pa. Mga matatamis na salita na gustong lunurin si Fika upang muling mapasa kanya. Hindi manhid si Fika para hindi mapansin ang galawan ni Harold ng oras na yon. Ngunit mas pinili na lang ni Fika na hayaan si Harold. Hanggang sa inungkat mismo ni Harold ang nangyari noong siya'y nasa Canada. Fika, alam kong malaki naging kasalanan ko sa'yo. Pero humihingi ako ng tawad. Tila nabunutan naman ng isang malaking tinik sa dibdib si Fika. Sino ba namang hindi giginhawang pakiramdam sa sinambit ni Harold ng oras na yon? Isang malaking luwag sa dibdib ang paghingi ng tawad ni Harold. Naibsan lahat ng sakit na kanyang dinanas. Nalaman ni Fika na sa kabila ng lahat, alam naman pala ni Harold na may kasalanan siya sa mga nangyari. Ang pag-abandona nito sa kanilang mag-iina, ang pagsisinungaling na siya ay patay na. Alam ko ang laki ng pagkakamali ko sa inyo.
Patawarin mo ako. Nagawa pa nitong hawakan ng kamay ni Fika. Titigan ng mga matang tila papatak ng luha. Naging makasarili ako. Aaminin ko, nagawa kong ipeke ang pagkamatay ko. Magpakasal sa ibang babae para maging citizen sa Canada. Nagawa ko lang naman ang lahat ng yun para sa atin. Para sa mga anak natin. Para bigyan sila ng magandang buhay. Segundo lamang ang itinagal ng luwag sa dibdib ni Fika. Dahil muli, natabunan na naman ng mga kasinungalingan ang lahat. Ngunit nananatiling tahimik si Fika at pinakinggan ang kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang dating asawa. Yun talagang plano ko. Ang gamitin si Suzy. At paghiwalay na kami at naging citizen ako sa Canada, kukunin ko kayo. Mamumuhay tayo doon, magkakaroon ng bagong buhay. Kaya sarap pakinggan ang mga sinabi ni Harold. Siguro kung dating Fika pa ang kanyang kaharap, malulula ito sa tuwa. Ngingiti at hahag ka ng asawa. Sa wakas, magiging buo na silang pamilya. At siya pa rin ang mahal ng asawa. Ngunit, iba na ang lahat. Ang Fikang yon ay matagal nang nakabaon sa lupa. Fika, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Buuin natin ang pamilya natin. Ikaw, ako, si Alonzo, at si Aris. Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ni Harold ng oras na yon. Umaasang ito na ang magiging susi sa lahat ng kanyang problema. Nasisilayan niya na ang liwanag ng muling pagginhawa ng kanyang buhay. Ngumiti si Fika ng walang kasing tamis. Harold, salamat. Unti-unting numuo ang ngiti sa mga labi ni Harold sa kanyang narinig. Lumalawak ito at patagal ng patagal na tila nanalo sa loto. Ang tagal kong hinintay na marinig ang mga salitang yan. 9 na taon kong hinintay na marinig yan galing sa'yo. Ang bumalik ka sa amin. Ang mabuo tayo. Ang makilala mo. Ang bunso natin. Hindi na napigilan ni Harold na maibulalas ang kanyang tuwa. Ang ibig bang sabihin nito? Tinatanggap mo na ako? Hindi na naiwasan ni Fika ang mapangiwi. Harold, ayoko sanang sirain ang loob mo pero hindi na mababalik ng matatamis mong salita nakaraan. Masyadong malalim ang naging sugat ng ginawa mo sa amin, lalong-lalo na kay Alonzo. Kaya patawad pero matagal na tayong tapos. Inalis ni Fika ang kamay ni Harold na nakahawak sa kanyang kamay. Tumayo ito at muling nagsalita. Masaya ako dahil inamin mo ang mga pagkakamali mo. Pero hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad. Sa mga anak mo ikaw humingi ng tawad. Tila pinagsakloban ng langit at lupa si Harold sa mga sinabi ni Fika. Ang taas ng kanyang inaasahan ay lumagapak sa lupa. Nabasag ang kanyang lakas ng loob at pag-asang mabuhay. Paalis na si Fika nang biglang magsalita si Harold. Anong meron sa lalaking yon para siyang piliin mo? Fika, nagsumpaan tayo sa harap ng Diyos. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga ginagawa mo? Anong meron siya na wala ako? Sabihin mo, para akong piliin mo. Napapikit na lang si Fika at napahawak sa kanyang noo. Talaga nga namang malaking gulo ang ginawang kasinungalingan ni Matilda at Christy na umabot na sa puntong isinumbat na sa kanya ito ni Harold. Tulad ng sinabi ko sa nanay mo, kapatid ko si Rex. Pero kung ayaw mong maniwala, ayos lang. Wala na ako dapat ipaliwanag. Dahil tapos na tayo. Sambit ni Fika bago muling lumakad. Tuluyan ang umalis si Fika hanggang sa makalabas sa naturang kainan. Paghakbang ni Fika palabas ng pinto ay sobrang gaan ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay bago siyang panganak. Sobrang gaan na kaya niyang lumipad. Samantalang si Harold, napunta sa kanya lahat ng bigat, napasan-pasan ni Fika ng maraming taon. Lulubog siya sa kanyang kinauupuan. Matapos silang mag-usap, ay napagpasyahan ni Fika na umuwi na sa kanila. Mga anak, andito na ako.
Sambit ni Fika sabay pasok sa pinto. Ma! Sabay na sabi ni na Alonzo at Aris. Biglang itinago ni Alonzo ang kanyang kamay. Si Aris naman ay inupuan bigla ang ilang gasa, ointment at bulak. Ano yan? Sita ni Fita. Wala po. Sabay na tura naman ang dalawa. Isa, bibilang ako. Bata ni Fika. Ma! Nginig na sabi naman ni Alonzo at napapikit naman si Aris ang kanyang mga mata. Walang magawa ang dalawa kung hindi ang sabihin ang mga nangyari. Habang isinasalaysay ng magkapatid ang mga nangyari, ay naninikip ang dibdib ni Fika. Namumula na rin ang kanyang mukha na akala mo'y bulkang malapit ng pumutok. Ma, kumalma po kayo, ani Alonzo. Ako naman po may kasalanan kung bakit nagdugo ang kamao ko. Ma, sorry po kasi hindi ko po napigilan si kuya na suntokin yung pader. Ani naman ni Aris. Hindi makapagsalita si Fika sa galit na nararamdaman. Ma, sabay na sabi ng magkapatid. Tubig, ikuha niyo ako ng tubig. Nagmamadaling sabi ni Fika. 5 minuto ang pinalipas ni Fika at pinilit nitong ikalma ang sarili kahit na alam nitong kahit ano ang kanyang gawin ay hindi na mawawala ang galit sa kanyang nalaman. Ma, ayos na po ba kayo? Tanong ni Alonzo. Sa totoo lang anak, hindi. At ngayon alam ko na kung bakit para siyang maamuto pa kanina na sinusuyo ako. Gigil nitong sabi. Kayo na po ulit? Nagkabalikan po kayo ni Papa? Gulat na sabi ni Alonzo. Siyempre hindi. Buliw na sabi ni Fika. Natuto na ako. At hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko pero dahil dyan sa ginawa niya sa inyo, hindi ko alam kung paano pahuhupain ang galit ko kay Harold. Umuwi si Harold na lutang, wala sa sarili. Paulit-ulit niyang nagugunita ang mga sinabi ni Fika. Pati na rin kung paano sinuntok ni Alonzo ang pader. Mabuti na lang at hindi sa mukha niya tumama ang suntok na yon. Kung hindi malamang ay uuwi siyang putok ang labi. Nang nasa pinto na siya ng kanilang bahay, ay dinig ni Harold ang sigaw ni Matilda. Sinisisi si Christy sa lahat ng nangyari. Nay, bakit ako? Malay ko bang magkapatid sila? At saka ikaw naman ang nag-udyo kay kuya na humanap ng mapapangasawa sa Canada, di ba? Para maging citizen siya doon, hindi ba? Buwelta naman ni Christy. Oo, pero kahit na. Ikaw pa rin ang nagkalat na may kabit si Fika. At ayan, napahiya pa tuloy ako kanina. Pumasok si Harold. Natigil ang kanilang sumbatan. Tila maamong tupa si Matilda na lumapit sa anak. Ano anak? Nakausap mo na ba ang anak mo? Anong sabi niya? Tutulungan na ba niya tayo? Umiyak siguro ang utu-utong yon dahil nalaman niyang may cancer ka. Sunod-sunod na tanong ni Matilda. Siguro naman oo ang sagot mo. Aba, kahit pagbalik-baliktarin mo, tatay ka pa rin niya at utang na loob niya ang buhay niya sa iyo. Kung wala ka, hindi niya masisilayan ang mundo. Kaya dapat lang natulungan ka niya. Lalong nanlumo si Harold dahil kabaliktaran ang nangyari. Sinuntok niya ang pader. Buti hindi sa mukha ko. Nakangisi nito ang sabi. Ano? Teka, ibig sabihin negative? Wala pa ring pera? Napahawak si Matilda sa kanyang noo. Si Fika, pinuntahan mo ba si Fika? Hindi ba't okay naman na naging pag-uusap niya noong una? Ligawan mo kaya siya? Patay na patay naman sa'yo yun eh. At saka sinabi niyang kapatid niya yung nakita namin. Kaya walang ibang dahilan para tanggihan ka niya. Walang pagtataksil na naganap. Hindi ka niya niloko, anak. Nay, ano ba? Sigaw ni Harold. Yung totoo. Ginagawa ba natin to para magkaroon tayo ng perang pampagamot ko dahil gusto niya na namang tumakas sa hirap ng buhay? Hindi na napigilan ni Harold ang kanyang galit. Tama na. Tinanggihan na ako ni Fika. Sinabi niya na rin sa akin na yung lalaking inakala niyong kabit niya ay kapatid niya. Para akong lulubog sa lupa sa kahihiyan. Buong akala ko pareho kaming nagloko. Yun pala ako lang. Wala na ako mukhang ihaharap sa kanya, ma.
Walang makapagsalita. Pero asawa ka niya. At sigurado ako pakipot. Nay naman. Tama na nga sa... Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Herald. Kumapa ito ng mahawakan. Segundo lang ang nakalipas at tumugo na ang kanyang ilong. Dugo! Sigaw ni Matilda. Nasa ospital sina Alonzo, Fika at Aris. Matapos kumalma ay dinala ni Fika ang anak doon upang ipa-x-ray ang kamao nito. Noong una ay ayaw pang pumunta ni Alonzo ngunit wala na itong magawa dahil kung hindi siya susunod ay magagalit sa kanya ang kanyang ina. Habang hinihintay ang doktor na babasa ng x-ray ay may dumaan na mag-ama sa harapan ni Fika. Nakatitig si Alonzo at Aris sa mag-ama. Napansin naman ito ni Fika. Kandong ng ama ang kanyang anak habang nagtatawanan, nagkukwentuhan sa kung ano-ano mga bagay. Kuya, pwede pong magtanong? Ano yon? Sagot ni Alonzo na nakatingin pa rin sa mag-ama. Kung babalik ang tatay natin, tapos hihingi siya ng sorry, mapapatawad mo ba siya? Inosenteng tanong ni Aris. Napayuko si Alonzo, ngumiti ng bahagya. Natawa. Huminga ng malalim bago sumagot. Aris, sa totoo lang, hindi ko alam. Gustong gusto ko siyang patawarin. Pero hindi pa kaya ng puso't isip ko. Masyado pang masakit. Natahimik si Aris. Si Alonzo naman ang nagtanong. Bakit? Gusto mo ba siyang makilala? Nag-aalangan mang sumagot ay lakas loob na tumango si Aris. Nilingon ni Alonzo si Aris at ginulong buhok. Sige, pag-uwi natin. Ikukwento ko sa iyo yung mga masasayang alaala ko kay Papa. Gustong lumuha ni Fika ng oras na yon. Nag-uumapaw sa saya. Alam niyang napalaki niya ng maayos ang mga anak. Hindi pa man kayang patawarin ni Alonzo si Herald, alam nitong darating ang araw na kapag hilom na ang mga sugat, pag napawi na ang sakit at pagtunay na napaghingi ng tawad. Hindi pwedeng madaliin ang pagpapatawad. Isa itong mahabang proseso na panahon lamang ang makakapagsabi kung kailan matatapos, kung kailan hihilom, kailan mawawala. Mahirap man at masalimuot, ang mahalaga ay ang pagtanggap ng katotohanan na kailangan ang wakasan ng sakit ng bawat isa. Alamin ang pagkakamali at humingi ng tawad ng bukal sa puso at walang hinihinging kapalit. Buwan ang lumipas, wala nang nabalitaan si Fika tungkol kay Herald. Hindi na rin nagpakita ang pamilya nito at ultimo si Matilda ay tila nawala na ng parang wala. Bumalik na sa normal ang lahat. Walang Matildang umaaligid. Christy na mapanglait. Sumasagi pa rin sa isipan ni Alonzo ang mga nangyari. At kapag nakakaramdam siya ng lungkot, palagi nitong dasal sa Diyos ay gabayan siya sa tamang daan at alisin ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Hiling nitong maghilom ng mga sugat at mabuhay na ng payapa. Isang umaga, araw ng linggo, kakatapos ng magsimba ni Fika, Alonzo at Aris, masayang naglalakad ang tatlo palabas ng simbahan. Nangharangin sila ni Jess, ang ama ni Herald. Lolo, gulat na sabi ni Alonzo. Nakatitig lang noon si Aris. Unang beses niya kasing nakita si Jess. Nakakapit ito sa kamay ng ina at unti-unting nagtatago sa likuran nito. Tay, usal naman ni Fika. Ngayon lang humarap si Jess sa kanila, matapos ng mga nangyari. Hindi ako naparito para manggulo. Nagbabaka sakali lang ako na sana. Hindi na matuloy ni Jess ang nais niyang sabihin dahil sa hiya. Alam nito ang kahihiyang ginawa ng kanyang asawa at dalawang anak, makunan lang ng pera si Fika. Mga panggugulo at perwisyo na dulot ng kanilang kasakiman. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon at kailangan niyang lakasan ng loob bago pa maging huli ang lahat. Nakatitig lang noon si Alonzo. Hinihintay ang sasabihin ng kanyang lolo at gayon din si Fika. Ito na lang ang tanging magagawa ko para sa anak ko. Hiling niya na makita kayo bago pa siya bawian ng buhay. Malungkot na sabi ni Jess. Hindi man ba to ang puso ni Fika at dalawa niyang anak? Oo, masakit. Malalim ang sugat na iniwan ni Herald sa kanilang mga puso. Tao lang sila, nasasaktan. Ngunit sa huli,
Busilak pa rin ang kanilang mga puso at nakaramdam ng awa. Hindi ko kayo pipilitin na sumama sa akin. Ayoko lang pagsisihan sa huli na hindi ko tinupad ang hiling ni Herald na wala akong ginawa. Nabalot ng katahimikan ng 4 ng ilang minuto. Paalis na sana si Jess dahil hindi makasagot ang mag-ina. Naiintindihan niya kung bakit ganito ang kanilang reaksyon at ginagalang niya ito. Sasama po ko, wika ni Alonzo. Nabuhayan naman si Jess. Sumama na rin sila Fika at Aris. Nagtungo sila sa bahay kung saan namulat si Alonzo mula pagkabata. Nanumbalik lahat ng alaala. Masaya at malungkot ang mga alaala. Malaki na ang pinagbago ng bahay. Marami na itong mga sira, madumi, mabaho. Nagkalat ang mga gamit. Halatang napabayaan na. Pasensya na kayo at nadatan yung ganitong itsura ng bahay. Nahihiyang sabi ni Jess. Dumiretso sila sa kwarto. Ang dati nilang kwarto na mag-ina, sa loob nakahiga sa papag si Herald. Sa kartong may nakasapin na banig. Tila kahabag-habag ang sitwasyon. Tulog pa noon si Herald. Bakas ang pagtataka sa mukha ng mag-ina na agad namang napansin ni Jess. Iniwan na kami ni Matilda. Hindi ko alam kung nasa na sila. Ganon din si Christy. Kaya heto kami mag-ama. Naiwan sa ere. Halos nabenta ko na lahat ng gamit ko dito sa bahay para patustusan lang ang mga gamot ni Herald. Kung ano-ano na ring racket ang pinasok ko at sa awa ng Diyos nakakaraos pa naman kami. Kahit pangkain lang. Pumipila sa mga government agency para humingi ng tulong. Siwalat ni Jess. Nakatitig lang si Alonzo sa ama. Lumapit si Jess sa anak. Umupo sa tabi nito. Bumulong. Unti-unti nagmulat si Herald. Pinilit na umupo ng dahan-dahan hanggang sa nakasandal na ito sa malamig na pader. Bagsak na katawan, malalim na mga mata. Upyak na pisngi dahil sa payat. Tila literal na butot balat na lamang ang meron si Herald. Samahan pa ng nalalagas na buhok. Mga anak, unang sabit ni Herald at agad nang tumulo ang luha nito. Patawarin niyo ako sa pagpapabaya ko sa inyo. Hindi naman namalaya ni Alonzo ang pagpatak ng kanyang luha. Maging si Aris ay umiiyak nang marinig ang tinig ng ama. Ibang-iba sa paghingi nito ng tawad nung una. Ngayon, mas ramdam nila ang pagsisisi ni Herald. Nahihirapan man ay pinilit niyang tumayo upang yakapin ang mga anak. Hindi ako hihingi ng kahit ano. Gusto ko lang humingi ng tawad. Umiiyak nitong sabi. Tila natunaw ang nagyayelong puso ni Alonzo. Nakaramdam ito ng init. Hindi dahil sa galit, kung hindi init ng pagmamahal. Nanumbalik ang yakap ng kanyang ama noong siya'y musmos pa. Si Aris naman ay hindi na mapigilan ng humagulhol dahil ngayon niya lang naramdaman ang yakap ng isang ama. Komportable, mainit at puno ng pagmamahal. Umiyak man at panay ang tulo ng luha, sa wakas nakamtan na rin ni Fika ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagpapatawad. Umingi rin ng tawad si Jess sa mag-iina. Alam nitong wala man siyang kibo ay dapat na pinigilan niya ang asawa sa ginagawa nito sa kanila noon. Maluwag sa dibdib na pinatawad ni Fika si Jess. Kinagabihan din ay pumanaw si Herald. Lumisan ito sa mundo na payapa. Walang naiwan na sama ng loob at humingi ng tawad sa magkapatid. Sa wakas, nakakawala na rin si Fika sa pait ng kahapon. Hindi man naging madali ang lahat para sa kanila at wala pa rin nagbago sa ugali ni na Matilda at Christy. Sa huli ay humingi pa rin ng tawad si Herald at Jess. Pinalaya na nila ang kanilang mga sarili. Lumaya na rin sa galit si Fika, lalo na si Alonzo. Sa huli, nagawa pa rin nilang ibigay ang pagpapatawad. Hindi man agad-agad, hindi man ora-orada, ang mahalaga, naghilo muna ang mga sugat at lumaya na sila sa madilim na nakaraan. Kung bago ka pa
lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!